Sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, na siya ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, na sa pamamagitan ng kanyang pinakamakapangyarihang mga kamay ay kanyang ginawa ang tao mula sa likabok ng lupa ayon sa kanyang wangis. At siya din ang walang mantsa, walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, na pinakamakapangyarihan sa lahat. At sa pangalan din po ng kanyang mga isinugo nitong huling kapanahunan, wala pong iba ang ating mahal at kagalang-galang, Father Lahi, at sa pagbabalik po, sa pangalan din po sa pagbabalik ng Espiritu at kapangyarihan ng bugtong na sugo, wala pong iba ang ating mahal at kagalang-galang Pastor Lahi. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao, at kung saan man makarating ang palatuntunang Pastor Lahi Live. So binabati ko rin ng isang mapagpalang gabi ang Vice President. So the kingdom of God and His righteousness that was magnified thy word above all thy name. Wala pong iba ang ating mahal na Vice President, Pastor Amancio Paculba Buntilaw, kasama po ng kanyang mahal sa buhay ang aking buting ina, Sister Mila Buntilaw. At sa ating First Division Pastor naman, Pastor Noriel Namukatkat, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Blasime Namukatkat at sa inyong buong pamilya. Kay Sister Annabel Tagig at sa inyong buong pamilya, Elder Ricky Aquino and family. At dyan naman sa Lagindingan, Warais family. Dyan naman po sa San Francisco, Agusan del Sur, isang mapagpalang gabi sa Gulyes family, sa ating mahal na Elder Eli Gulyes, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Myra Gulyes, at sa inyong buong pamilya. At kay Elder Nemel at Sister Marites, at sa inyong buong pamilya, at kay Elder John, at sa inyong buong pamilya. At dyan naman po sa aking kapatid sa Tagum, walang iba, Brother Michael Kabasag, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister LV Kabasag, at sa inyong buong pamilya. At sa aking isang kapatid pa, Brother Golden Ray Kabasag, kasama ng iyong mahal sa buhay, Sister Elma Kabasag, at sa inyong buong pamilya. At sa dyan naman sa Davao, binabati ko ng isang mapagpalang gabi, Brother James Pasanting Biloy Jr., ang ating legendary organist, ang ating sound engineer dito sa Kaharian. At sa kanyang mahal sa buhay, Sister Queenie Kabahog, kasama ng inyong mga anak, Caleb Isaac and baby Shiba. And then, dako naman tayo mga kapatid sa ating Division 2, ating second division pastor, walang iba, Pastor Alex Ruedas, kasama ng inyong mahal sa buhay, Sister Judith Ruedas, at sa inyong buong pamilya, at sa lahat ng mga pastor at elder sa Division 2. At sa ating third division pastor naman, wala pong iba, Pastor Marcos Turiba, kasama ng iyong mahal sa buhay, sa Virginia Turiba, at sa inyong buong pamilya. At sa lahat po ng mga pastor at elder dyan sa Division 3, kay Elder Rolong Calyura, Sister Jenjen, sa inyong buong pamilya, kay Sister Justine, kay Pring Pring, kay Tantan, kay Genevieve, kay Janice, kay Apple, kay Elder Ray. Dyan naman sa Tundag and Manigos family, sa mapagpalang gabi sa inyong lahat. Sa ating 4th Division Pastor, binabati ko ng isang mapagpalang gabi, Pastor Joseph Salig, kasama ng inyong mahal sa buhay, Sister Flor de Lisa Salig, sa inyong buong pamilya. At sa lahat po ng mga pastor at elder sa Division 4, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. At sa ating 5th Division Pastor naman, isang mapagpalang gabi, Pastor Nestor Mangga, mayad na gabi, kanindong tanan, Pastor, kasama ng inyong mahal sa buhay, Sister Fe Mangga, at sa inyong buong pamilya, isang mapagpalang gabi. At dyan naman po sa Bukana, El Nido, Palawan, isang mapagpalang gabi, Pastor Jason De Leon, at kay sa iyong masarap magluto na mahal sa buhay, Sister LV De Leon, at sa inyong buong pamilya, at kananay Tessie, at kananay Ninita Francisco. At dyan naman po sa Nangalaw, Linapakan, Palawan, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat dyan, Elder Rolando Alcantara, kasama ninyong buong pamilya, at sa inyong anak na masipag, mabait, walang ibang, laging updated sa social media, at laging updated sa Nangalaw, Linapakan, Palawan, walang iba, Sister Susan Martinez Alcantara. At dyan naman po mga kapatid, sa ating headquarters sa Palawan, Mother Bing, at ng gabi sa inyong lahat, Inanay Dul sa Aberlan, lahat-lahat na nandyan sa Palawan ngayon. At doon naman sa Lipa, Batangas mga kapatid, pinabati ko na sa mga palang gabi ang ating mahal na kapatid, Sister Erma Hinita. Lagi kong nakikita to, Sister Erma Hinita, kahit Sabado. Mapagpalang gabi po at sa inyong buong pamilya. At sa ating pastor dyan, sa Lipa, Batangas, walang iba, Pastor Joseph Fonte, kasama ng iyong supportive na wife. Walang iba, Sister Adela Fonte.
at sa inyong butihing ina sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Wala pong iba, ating mahal na nanay, Yole Fonte. At dyan kina Sister Patricia Matining, kay Sister Jennifer Mahaba Fahutraw, at dyan sa inyong lahat, Brother Renante Fahutraw Malarayap, may isang mapagpalang gabi sa inyong lahat dyan sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. At sa aking kapatid naman po, ang minamahal kong kapatid dyan sa Tondo, Maynila, binabati ko na isang mapalang gabi ang aking kapatid, Brother Ken Kabasag, kasama po ng kanyang mahal sa buhay, ang pinakagwapa, Sister Mirafel Garupa Cabrito, Guwapa Kabasag, at sa kanilang mga anak, kay Kin Brian at kay Miracle. At sa akin kuya, kuya, magandang gabi sa iyo dyan at sa iyong mahal sa buhay, Sister Mary Rose, at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat sa palaging pagsuporta. So mga kapatid, may sa mapagpalang gabi sa ating lahat, mga minamahal ko mga kapatid. Na-miss ko kayo. Pag hindi talaga ako makapag-live ng ilang araw, mga kapatid, nami-miss ko kayo. Sa purihin ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoon kusong pinaka makapangyarihan sa lahat. Okay? Patiin ko lang muna yung mahabol ng buhati. Okay? Brother Jemuel. Okay? Magandang gabi po sa ating lahat. Shalom, alikim, alikim, shalom. Brother Jemuel, bation. Okay? Elder Leomar Hakama. Magandang gabi po, mahal naming Deborah Israel. Magandang gabi sa iyo, Elder Leomar Hakama. At sa kay Sister Susan Martinez Alcantara. Magandang gabi po, mahal naming Deborah, Sister Cherry, Deborah Israel. Magandang gabi sa iyo, Sister Susan. Kasama niyong buong pamilya. Okay? Ang ating mga kapatid, Sister Irma Hinitay, sa mapupalang gabi po. Mahal na Deborah Israel, ay shalom, alikim. Alikim, shalom. Ang Sister Irma. Sabi ni Sister Jaidel May, Tyro sa kama. Magandang gabi po, mahal naming Sister Deborah Israel. Shalom, alikim. Alikim, shalom, Sister Jaidel May. Nanay Yole Fonte, magandang gabi po, Sister Deborah Israel. Happy watching, shalom, alikim. Alikim, shalom. Nanay Yole Fonte. Okay mga kapatid? Sister Jennifer Mahaba Pautraw, happy watching. So mga kapatid, kagabi, kahapon, nagpunta kami doon sa Division 4 sa banda kina Pastor Joseph kasi nakilamay. Kasi merong kapatid na kapatiran natin sa pananampalataya na pinatulog na ng bugtong at buhay ng Diyos. Supposedly, ngayon ang last na lamay. Kinabukasan, kasi bukas, God willing, ay ihahatid na siya sa huling hantungan, mga kapatid. So sabi ko, may live ako. So nagpunta kami kagabi kasama ni Pastor Mans, Pastor Joseph. At ngayon, mga kapatid, sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos, ay nagkita-kita ulit tayo sa live. So purihin ang bugtong at buhay ng Diyos, Panginoon Kristo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kumusta na kayong lahat, mga minamahal kong mga kapatid? At nasaan na yung iba nating mga viewers ngayon? Kumakain pa ba? So, anyway, sabi naman ng banal na kasulatan, 2-3 na nag-uusap sa bugtong at buhay ng Diyos ay nasa gitna siya. So, bago po tayo mag-proceed sa ating topic, nais ko munang pasalamatan ng ating mga kasamahan sa mga Pastor Lahi Crew. Walang iba, ang mabait at ang intro voice ng Pastor Lahi. Walang iba, ang editor ng Pastor Lahi Live, Sister Sheena Labad. At sa aking kapatid na masarap magluto, Sister Michelle Kabasag. At sa ating recording artist, ating legendary organist, mga kapatid, habang tumatagal, sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos, ay gumagaling na rin. Wala iba, Brother Christian Luis Neri. Nais kong batiin ang ating sekretary sa kaharian, ang bugtong at buhay ng Diyos, Sister Elena Neri, at sa kanyang mahal sa buhay, Elder Ellie Neri, at sa kanilang anak, Sister Shama. At sa aking mga pamangkin naman, binabati ko na isang mapalang gabi dito, Brother Ryan Redoble, Sister Yuna, Brother Buas, at sa ating Back to Christ Apologies, Commander Atsa. Okay? Humahabol ng bati, Sister Ami Algabre. Mayang gabi, Sister Cherry Deborah Israel, sa tanan, naglantaw sa Pastor Live. Shalom, alikim, alikim, shalom. Sister Ami Algabre. Okay? Sister Calyura Justin, magandang gabi sa iyo, Sister Calyura Justin, at sa inyong buong pamilya, kay Love God, sa iyong papa. See you, God willing, sa anniversary. Nais ko palang anyayahan ang lahat na this coming Saturday, God willing, anniversary po sa Pagadian sa Division 3, Pagadian Branch, at magkita-kita po tayong lahat doon, God willing, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos, Panginoon Kristo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat.
So, but before I'll proceed to my topic for tonight, so, nais ko po kayong anyayahan, mga kapatid, na manalangin po sa inyong isipan, silent prayer, na itong salita na ating pag-usapan ay hindi po ito salita na ordinaryong salita. Ito po ay nanggagaling sa ating bugtong at buhay na Diyos na walang ibang magpapaintindi kundi ang banal na Espiritu ng ating bugtong at buhay na Diyos. Alisin po natin lahat ng sama ng loob, puot, galit, sungit, inggit, ngit-ngit sa ating mga puso na makapasok po ang banal na Espiritu ng bugtong at buhay na Diyos na ito po ang magpapaintindi sa bawat salita na nakasulat sa banal na kasulatan ng bugtong at buhay na Diyos. Panginoong Hesukristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Okay mga kapatid, ating umpisahan na. Okay, ano ba ang pamagat ng ating pag-uusapan ngayong gabi? Supposedly it's encouragement day kasi Lunes. So, saglit lang kapatid. Saglit lang. Nagsilabasa na naman kasi yung ipis. Saglit lang. Dumapo sa sa palda ni Sister Sheena. So mga kapatid, sino ang nagkautang ng malaki? Sino ba ang nagkautang ng malaki mga kapatid? Mababasa po natin ang ating power verse, Lucas chapter 7 verse 36 to 50. So ito po yung kwento mga kapatid patungkol sa isang prominenteng pariseo na in-invite po ang ating bugtong at buhay na Diyos para sa isang hapunan. At doon, kwento ng bugtong at buhay na Diyos, ang story po na ito ay nakasenter po sa kay Maria Magdalena at yung isang pariseo na makikilala natin maya-maya sa kwento. So let's jump straight into this encounter today. Shall we? Okay, let's start mga kapatid. Umpisahan nating basahin muna natin ang bersikulo sa paunang bersikulo nitong gabi na ito. Basahin po natin. Sister Lilet Lebong Fasil. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Lucas chapter 7 verse 36 to 38. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos na Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Lucas 7:36 hanggang 38. At ipinamanhik sa kanya ng isa sa mga Fariseo na kumaing kasalo niya. At siya ay pumasok sa bahay ng Fariseo at naupo sa dulang. At narito ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan, at nang maalaman niyang siya ay nasa dulang ng pagkain sa bahay ng Fariseo, ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungguento, at nakatayo sa likuran ng kanyang mga paanan na tumatangis, ay pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang kanyang mga paa, at ang mga ito'y ikinuskos ng buhok ng kanyang ulo, at hinahagka ng kanyang mga paa at pinapahira ng ungguento. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So nais ko munang batiin ang ating mahal na kapatid, Sister Els. Sister Els Makiling, kasama ng iyong supportive na husband, si Brother Glenn, at sa inyong mabait at magandang anak, Sister Aliyah Makiling. Magandang gabi sa inyong lahat. Tayo nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos na nakarating na kayo sa Cebu. Okay? Magandang gabi sa inyong lahat dyan, Sister Els. So, itong kwento na ito mga kapatid patungkol kay Maria Magdalena. And we all know who is Mary Magdalene, right? So, this Pharisee mga kapatid describes to throw this big party, kung tatawagin sa atin, party. And many people come, and along came a woman as well. Maraming tao ang dumalo mga kapatid kasi nag-invite ang isang prominenteng pariseo mga kapatid sa kanilang bahay, nagpakain ng hapunan. Maraming tao ang nagpunta at mayroon din isang babaeng nagpunta doon. And this woman here is known to be Mary. Who is Mary? Maraming Mary dyan sa banal na kasulatan. Merong Mary, the mother of Jesus. Merong Mary Magdalene at merong Mary Salome. So ang Mary na pinag-uusapan natin, it's
Mary Magdalene. So, it is Mary, mga kapatid, na ang kapatid niya ay si Martha at ang brother niya ay si Lazarus. So, in the previous chapter, in John chapter 11, doon natin mababasa, mga kapatid, na binuhay muli ng bugtong at buhay na Diyos si Lazarus na kapatid ni Martha at ni Maria. So, Mary had much reason to be thankful, mga minamahal ko, mga kapatid. Kaya ang ginawa niya, binuhusan niya, mga kapatid, ang paa ng bugtong at buhay na Diyos ng napakamahal na perfume. So, in biblical times kasi, pag once yung loved ones mo ay nawala, ay pinapahiran mo yan ng perfume at oil, mga kapatid, as a sign of respect and to seal the body from corruption. So, yun po ang ginawa ng ni Maria Magdalena. Kaya in the susunod na mga verses, mga kapatid, ay yun po yung time na sinaway ni Judas si Maria Magdalena na sana ibigay na lang sa mga mahihirap. Ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, hayaan mo lang siya. Kasi nagpapahid na si Maria Magdalena ng oil nung perfume sa paa ng bugtong at buhay na Diyos bilang paghahanda para sa kanyang nalalapit na kamatayan at libing. So on top of that, Mary is famously known to be the woman that was caught in adultery. Kilala po si Maria Magdalena, kahit sino tanungin mo. Maria Magdalena, ang babaeng mababa ang lipad. Kilala po siya na isang adulterer, mga kapatid. Kilala po siya na nangalunya, mga kapatid. Ang bugtong at buhay na Diyos. Iniwanan na si Maria Magdalena ng lahat ng tao, mga kapatid. Dinala na siya, huhusgahan na siya, babatuhin na siya. Ba't ang bugtong at buhay na Diyos, hindi siya iniwanan, mga minamahal kong kapatid. Naalala nyo? Yung may babaeng dinala ng mga Pariseo doon sa templo habang nagsusulat sa ground ng ating bugtong at buhay na Diyos. Alam mo yung sinusulat ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid? Yung lahat ng mga kasalanan ng mga Pharisees, yung mga kritiko ng bugtong at buhay na Diyos. So that's why, binitawan nila ang kanilang mga bato. Sabi nila, nakasulat sa Law of Moses na kailangan batuhin ito. Nilabag nila ang kautusan, mga kapatid, supposedly. Yung woman caught in adultery na si Maria Magdalena ay babatuhin kasama yung lalaki. Pero nilabag nila ang kautusan. Kasi para matrap ang bugtong at buhay na Diyos, tinalan nila si Maria Magdalena na mag-isa doon sa ating bugtong at buhay na Diyos para matrap lang nila. So sabi ng bugtong at buhay na Diyos, sino ba ang walang kasalanan sa iyo unang bumato? So mula sa bata hanggang sa matanda, nagsialisan, mga kapatid. So tinalikuran na siya ng lahat. Pero ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, had shown tender mercy to her and pardon her sin. Pinatawad siya ng bugtong at buhay na Diyos. So that's why ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, was very much close to this family. Okay? Pumunta pa nga ang bugtong at buhay na Diyos sa bahay nila. Nagturo ang bugtong at buhay na Diyos in which si Maria Magdalena nasa paanan ng bugtong at buhay na Diyos, nakikinig sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. While si Martha naman, busy sa gawaing bahay, nagprepare ng pagkain, so nagalit si Martha. Dahil hindi tumutulong sa kanya si Maria Magdalena. It's another topic. May topic tayo sa bagay na yan. So, how much, mga kapatid, how much did Mary love our Lord Jesus Christ? Oy, Mother Bing! Sabi dito ng ating mahal na Mother Bing, "Hi, Ninang!" Sabi ni Coco, "Oy, Coco, kumusta naman ang Coco? Diyan, ha? Kumusta sa iyong lahat? Kasi Assistant Pastor Pogs, at kay Elder Munding, Mother Bing, kay Bukang Liwayway, sa inyong butihing ama po. Mother Bing, kumusta kayo dyan? Sabi ni Sister Els, dagang salamat sa itong bugtong ubuhin ng Diyos. Safety amo pagbiyahe. Amen. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos. Na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabi ni Elder Rolando Yabit, mapagpalang gabi po, mahal na Deborah Israel. At sa mga kasama mo po dyan at sa lahat na nanonood ng Pastor Live. Shalom, alikim, alikim, shalom. Okay, patuloy tayo. So, how much did Mary love our Lord Jesus Christ? Well, di ba, ano yung binuhos niya? Perfume sa paanan ng bugtong at buhay na Diyos. So, ang tanong, how much was this perfume? Magkano ba ang halaga ng perfume na ibinuhos ni Maria Magdalena sa paa ng bugtong at buhay na Diyos? Ano pong sinabi ni John, mga kapatid? Actually, itong kwento na ito, patungkol kay Maria Magdalena na nagbuhos ng perfume sa paanan ng bugtong at buhay na Diyos, mababasa po natin sa lahat po ng book of the Gospel. The book of Matthew, Mark, Luke, John.
Mababasa po natin yan, mga minamahal ko mga kapatid. Anong sinabi ng John chapter 12, verse 5? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. John chapter 12 verse 5. Why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So sino bang may sabi nito mga kapatid? Na bakit itong perfume na ito, hindi man lang binenta na lang, at yung kita ng perfume na ito, ibinigay sa mga mahirap. At elaborate natin yan maya-maya konti sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos. Sino may sabi nun? Walang iba. One of the disciples sa ating bugtong at buhay na Diyos. Walang iba? Judas or si Judas Iscariot. Yung si Judas na magtatraidor sa ating bugtong at buhay na Diyos. Sabi niya, bakit itong perfume na ito dapat binenta na lang? Okay? And bigay sa mahirap. So magkano ang sinabi? Magkano ang halaga? 300 pence. Or in other words, mga kapatid, 300 denaryo. So now, 1 penny is worth a day's wage at that time. So, naalala nyo yung parable na ibinigay ko nung Thursday? Parable of the Good Samaritan? Na sabi ng Matthew chapter 20 verse 1 to 2 na ang kaharian ng langit ay katulad ng isang puno ng sambahayan na lumabas at naghanap na magtatrabaho sa kanyang ubasan. Pumunta siya doon sa marketplace at meron siyang nakausap mga kapatid, nagkasundo sila na babayaran niya yung manggagawa sa kanyang ubasan 1 denaryo a day. Okay, mabasa natin yun Matthew chapter 20 verse 1 to 2. 1 denaryo a day. So sinabi dito, yung perfume na ibinuhos sa paa ng bugtong at buhay na Diyos si Maria Magdalena, this is worth 300 days worth of work mga kapatid. So this is about 1 year. So actually more than 1 year, but let's keep it a 1 year salary. Okay, kasi ang 1 denaryo, 1 day. So, nagtatrabaho mga kapatid ang mga Hudiyo sa loob lang ng 26 days kasi 30 days lang. Sa Hebrew calendar, there are only 30 days per month. So, 26 days lang kasi yung 4 days ay araw ng Sabado yon. So, 6 na araw lang trabaho ng mga Hudiyo sa loob ng isang linggo. So, 26 days mga kapatid. So, sa atin, how much does a person earn in 1 year? Sa atin, wala tayong Sabado. So, example, may 500 tayo mga kapatid per day. So, ang buwan natin ay sumabot ng 13,000. So, kung i-total natin yung 13,000 times 12 months natin na salary, ay aabot po siya ng 156,000 per year. Ang ating salary, ating sweldo mga kapatid. So, this is how much that perfume was worth. Ganun po kamahal ang ibinigay, ang ibinuhos ni Maria Magdalena sa ating bugtong at buhay na Diyos. That's a lot. So that's how much Mary loved our Lord Jesus Christ. Although, ang pagmamahal ni Maria is priceless. Hindi mo mabibigyan ng halaga, mga kapatid. Kasi sobrang mahal niya talaga ang bugtong at buhay na Diyos. Pero sa ganoong paraan, dito sa illustration ng ating bugtong at buhay na Diyos, ibinigay niya ang illustration ni Maria Magdalena, mga kapatid, na ganun siya kamahal ni Maria Magdalena. Na yung buong kita ni Maria Magdalena ay pinabili niya ng perfume. Alam mo mga kapatid, yung perfume na binili ni Maria Magdalena, very rare. Import yun, nanggaling pa yun ng Nepal. Okay, kasi yung ointment na ginamit doon ay hindi mo makikita sa Israel. So, nag-ipon siguro si Maria Magdalena, we don't know. Pero kabilisan ng ganung kamahal na perfume. At ibinuhos niya sa paa ng bugtong at buhay na Diyos mga kapatid. Tapos pinahiran niya ng kanyang buhok. So, si Maria Magdalena mga kapatid, anong ginawa ng host, yung nag-invite sa ating bugtong at buhay na Diyos sa isang pariseo? Anong ginawa niya nung nakita niya yun? Lucas 7 verse 39. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Lucas 7:39. Nang makita nga ito ng pariseo na sa kanya'y nag-anyaya, ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi, ang taong ito, kung siya ay isang propeta, ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babaeng ito na sa kanya ay humihipo na siya ay makasalanan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Grabe talaga mga parasyo, no? Judgmental talaga. So, the Pharisee mga kapatid was disgusted. Naiinis siya because inalaw po ng bugtong at buhay na Diyos na hawakan siya ng babaeng ito ni Maria Magdalena. And it's not because she was a woman. And he was a man.
but it was because she was a sinner. Hindi po dahil babae si Maria Magdalena at lalaki si yung Pariseo. Dahil po kasi mga kapatid, si Maria Magdalena ay makasalanan. You see? Mary mga kapatid was famous for being a sinner. Everyone knew her past life. Alam po ng lahat. Sino si Maria Magdalena? Kilalang kilala siya mga kapatid. Ha? Kilalang kilala si Maria Magdalena. So, yet mga kapatid, this Pharisee is disgusted that she is allowed to touch our Lord Jesus Christ. High respect yung Pariseo na yun sa ating bugtong at buhay na Diyos. And then the Pharisee gets to the point, mga kapatid, that he even begins to doubt that our Lord Jesus Christ is a prophet. Ang sinabi niya? Sa kanyang sarili sinabi lang niya sa sarili niya, hindi niya sinabi sa harap-harapan. Sinabi lang niya sa isipan niya at sa sarili niya, sa puso niya. Sabi niya, kung propeta talaga ang tao na ito, dapat nalaman niya na itong babaeng humahawak sa kanya ay makasalanan. Di ba? So, notice mo kapatid, hindi niya iniisip na Misaya ang bugtong at buhay na Diyos. Okay? Ang ating Panginoong Jesucristo, iniisip lang niya na isang propeta. So, diba? So, ano ba ang punto ng Pariseo na ito na nagpakain siya mga kapatid? At tapos, in-invite niya ang bugtong at buhay na Diyos. Para lang ba ito sa show? Para lang ba ipagmalaki yung pagiging niya? Pagiging mayaman niya? So, we'll see in a minute mga kapatid. Ano sinabi niya sa kanyang puso? Ano sinabi niya sa kanyang sarili, mga kapatid? Lahat ng mga thoughts niya, mga kapatid, iniisip niya kay Mary, mga kapatid. Ano sinasabi niya? Kung alam lang sana, kung propeta ang tao na ito, at tumutukoy ito sa ating bugtong at buhay sa ating Panginoong Kristo, dapat alam niya na makasalanan yung humahawak sa kanya. At ang bugtong at buhay na Diyos, kahit hindi niya sinabi, kahit nasa puso lang niya, mga kapatid, at kahit nasa isipan lang niya, ay nakikita at nababasa ng bugtong at buhay na Diyos ang bawat puso ng tao at ang bawat isipan ng tao, mga kapatid. So ano ang sinabi ng bugtong at buhay na Diyos sa Pariseo? Lucas chapter 7 verse 40. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Lucas 7:40. At sa pagsagot ni Jesus ay sinasabi sa kanya, Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So now we know the name of the host. Kilala natin sino nag-invite sa bugtong at buhay na Diyos sa isang prominenteng Pariseo. Okay? His name is Simon. So ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, teach him a little lesson. Okay? May ituturo ang bugtong at buhay na Diyos sa kanya. Okay? Patuloy natin sa Lucas 7, verse 41 to 43. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Lucas 7:41 hanggang 43. Isang may pautang ay may dalawang may utang sa kanya. At ang isa may utang na 500 denaryo at ang isa'y 50. Nang sila'y walang maibayad, ay kapwa pinatawad niya. Alin nga sa kanila ang lalong iibig sa kanya? Sumagot si Simon at sinabi, Inaakala ko na yaong pinatawad niya ng lalong malaki. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang pagkahatol mo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, a small little parable lang. Konti lang itong parable ng bugtong at buhay na Diyos. As what I told you, mga kapatid, last Thursday, before nagbibigay ng parable ang bugtong at buhay sa talinghaga, mayroong mga naunang senaryo. So, kaya nakwento ng bugtong at buhay na kapag bigay siya ng talinghaga na ito, ay dahil nauna ang senaryo ni Simon the Pharisee and Mary Magdalene. Sinabi niya, may nagkautang na 500 at 50 denaryo. Tapos pareho silang pinatawad. Sino ba, alin sa kanila ang lalong iibig sa kanya? So yun daw nagkautang ng malaki. So mga kapatid, both were forgiven of the debt that they owed. Pareho silang pinatawad. 'Di ba? Nagtanong ang bugtong at buhay na Diyos. Sino ang mas iibig sa kanya? Yung malaki ang pagkautang. So, sino bang dalawang karakter na nirepresent dito sa kwento? Sa parable na ibinigay ng bugtong at buhay na Diyos. Ipagpatuloy muna natin. Lucas chapter 7 verse 44 to 46. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Lucas 7:44 hanggang 46. At paglingon sa babae ay sinabi niya kay Simon, Nakikita mo baga ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay. Hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Datapwat, dinilig niya ang aking mga
ng kanyang luha. Diniligan niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at kinuskos ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik, datapwat siya. Buhat nang ako'y pumasok ay hindi huminto sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, datapwat pinahiran niya ng ungwento ang aking mga paa. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see, mga minamahal ko mga kapatid, sino nag-invite sa ating bugtong at buhay na Diyos? Walang iba, Simon the Pharisee. Supposedly, siya ang gagawa sa ginagawa ni Maria Magdalena. Because during the time of our Lord Jesus Christ, the owner of a house or kung mayroong slave siya or servant on their behalf, mga kapatid, ay dapat po na hugasan ang paa ng kanilang bisita. Ito yung common act, mga kapatid, of hospitality. Sa atin, tubig lang naman, pinapainom natin ng tubig, pero sa panahon ng ating bugtong at buhay na Diyos, hinuhugasan nila talaga yung mga bisita na hinuhugasan nila ng paa. Why, mga kapatid? Alam mo, several reason dito ay una, mga kapatid, kasi yung daan po doon sa ancient Israel ay muddy po, sobrang maputik, sobrang maalikabok. Depende na lang sa weather. So that's why nagsusuot ang mga tao doon ng open sandals. So, nadudumihan yung mga paa nila. So pag example, bisita ako, pag nagpunta ako sa pinuntahan ko, yung may-ari ng bahay, or di kaya kung may servant siya, or may slave siya, may alipin siya, ay hugasan yung paa ko. So, as a sign of, anong sign ito mga kapatid? A sign of humility and welcome. Ganun sila mag-welcome mga kapatid. At isa pa, hygiene and comfort. Yun po, na ang bisita dapat komportable siya. After sa nakapagod na biyahe, sobrang layo, maalikabok, so hinuhugasan yung paa mga kapatid. This is a symbol of humility and welcome. So, offering mga kapatid to wash a guest's feet was a significant gesture of respect and humility. Ibig sabihin, nire-respeto mo yung bisita mo. Ganun sila ganun yung custom nila. Ganun sa Israel. Once mayroon silang bisita, hinuhugasan talaga nila ang kanilang paa. At sino ang mag-perform nito? Kung mayroon silang servant, mayroon silang alipin, pwede yon. But ang ating bugtong at buhay na Diyos, that time na pumunta siya kina Pedro, mga kapatid, hindi hinugasan ni Pedro ang paa ng bugtong at buhay na Diyos. In which, supposedly, si Pedro maghugas sa paa ng bugtong at buhay na Diyos. Sa panahon na pumunta ang bugtong at buhay sa bahay ni Pedro. So, ano ginawa ng bugtong at buhay na Diyos? Siya ang naghugas sa mga paa, mga kapatid, ng mga disipulo. Remember? Yung may ginagawa tayong meron tayong ginagawang Santa Cena, mga kapatid. Anong sabi ni Pedro? Kasi nga, supposedly si Pedro dapat ang maghugas sa paa ng bugtong at buhay na Diyos kasi siya ang may-ari ng bahay. Anong sinabi ng bugtong at buhay na Diyos anong sinabi ni Pedro? Sabi niya, anong hugasan ng bugtong at buhay sa kanyang paa? Sabi ni Pedro, wag. Sabi niya, wag. Wag, Panginoon. Anong sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? Pedro, kung hindi ko to gagawin, wala kang kaparte sa akin. Kaya nung laman ni Pedro, sabi niya, ay liguan mo na lang ako. Bugtong at buhay na Diyos. Sabi niya, ang mga naligo na hindi na pwedeng liguan muli, kundi hugasan na lang ng paa. So, mismo ang ating bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, nagpakita siya ng servitude. Ibig sabihin, servant attitude. Ibig sabihin, yung kahali niya, nagpakita ng pagpapakumbaba. Kasi alam mo, mahirap mga kapatid Nahihugasan mo yung paa, tapos galing pa sa travel yung mga bisita mo sa ancient Israel. At during those times, di ba? Sabihin mo, ikaw mismo may-ari ng bahay, ipapahugas mo na lang yun sa iyong mga alipin. Pero ang bugtong at buhay na Diyos, siya mismo ang naghugas sa mga paa ng kanyang disipulo, mga kapatid. Ito yung power lesson in humility sa pagpapakumbaba ng bugtong at buhay na Diyos, in which hindi iyon nagawa ni Simon the Pharisee. Siya ang nag-host, siya ang nag-invite sa ating bugtong at buhay na Diyos, pero hindi niya nagawang hugasan ang paa ng bugtong at buhay na Diyos. Wala siyang inalok, hindi man lang niya hinalikan ang bugtong at buhay na Diyos. Na supposedly, yan ang gawin ni Simon the Pharisee. So let's go back to the parable of the two debtors. So yung dalawang nagkautang, mga kapatid, nagrepresent po yun kay Mary and kay Simon. And from that way that our Lord Jesus Christ is explaining it, mga kapatid, it seems to allude to the fact that Mary owed more than Simon.
So si Mary, mga kapatid, ang pagkautang niya 500, kay Simon is 50. Bakit? Nakakonclude ang bugtong at buhay na Diyos. Lucas chapter 7 verse 47. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Lucas 7:47. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinatatawad ang kanyang maraming kasalanan sapagkat siya ay umibig ng malaki, datapwat sa pinatatawad ng kaunti ay kaunti ang pag-ibig. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So as a result of having been forgiving much, mga kapatid, Mary loved much. Okay? Means, mga kapatid, yung degree of persons of love and gratitude, alam mo, pag pinatawad ka, mga kapatid, alam mo yung realization mo, magdepende yan. Yung realization mo kung gaano ka makasalanan, magdepende yan sa pagpapasalamat mo, sa pag-ibig mo, mga kapatid. So yung pinakita ni Maria Magdalena, mga kapatid, is a direct reflection of how much, mga kapatid, how much He loved our Lord Jesus Christ. So siya yung pinatawad, mga kapatid, ng malaki kasi depende po yan sa ating pag-admit sa ating kasalanan. Okay? Depende po yan, mga kapatid. Ang bugtong at buhay na Diyos pointed out why we know that Mary loved much. Sa anong paraan? Hinalikan niya yung paa ng bugtong at buhay na Diyos. Sa pagpasok, mga kapatid, wala siyang tigil sa paghalik sa paa ng bugtong at buhay na Diyos. Hinugasan niya ang paa ng bugtong at buhay na Diyos, hindi lang basta tubig. Anong hinugas niya? Perfume, mga kapatid, very rare. Import yan, mga kapatid, galing pa sa Nepal. Kasi hindi mo nakikita yung ointment na yan sa Israel. So very rare, mga kapatid. Tapos yung buong kita ni Maria Magdalena, ibinili niya ng perfume, mga kapatid, para sa bugtong at buhay na Diyos. Ganun niya kamahal ang bugtong at buhay na Diyos. So she showed great devotion and love to our Lord Jesus Christ. So ang kanyang pagmamahal ay kitang-kita po sa pagitan ng kanyang mga gawa. Kaya nga sinabi ng John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. So kung mahal mo ang bugtong at buhay na Diyos, sundin mo ang kanyang kautusan o kalooban niya. The law of God is the will of God. Di ba? So kung mahal mo ang bugtong at buhay na Diyos, si Maria Magdalena, mahal na mahal niya ang bugtong at buhay na Diyos. After all, di ba? Sa lahat ng tao, mga kapatid, tumalikod sa kanya, ang bugtong at buhay na Diyos, hindi siya iniwan at hindi siya tinalikuran. Bagkus pinatawad pa siya ng bugtong at buhay na Diyos. But Simon, mga kapatid, hindi man lang niya hinugasan ang paa ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi man lang siya nakapagbigay ng halik sa bugtong at buhay na Diyos sa pagkapasok pala ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang bahay. So, this really was the work of the host. Kaya sinabi ko nga, yung may-ari ng bahay, yun ang gawain niya. Sa pag-welcome niya at a sign of humility, at pag-welcome niya sa kanyang bisita, huhugasan niya ang paa ng kanyang bisita. Ganun po ang custom o tradition sa Israel. So, especially ang bugtong at buhay na Diyos who was so famous at that time. And Simon had thrown the feast especially for him. Okay, nagpakain ng hapunan si Simon dahil sa ating bugtong at buhay na Diyos. So ang bugtong at buhay na Diyos sa center po sa feast o sa piging na iyon. So but now, mga kapatid, let's dig a bit deeper into Simon. So we already know that he is a Pharisee. Not that bad, right? So what else do we know about him? Meron pa, mga kapatid, na hindi natin nalalaman patungkol kay Simon the Pharisee. Basahin muna natin ang Mark chapter 14 verse 3. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Mark 14 verse 3. At samantalang siya ay nasa Betania sa bahay ni Simon, nakitungin. Samantalang siya ay nakaupo sa pagkain at ay dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng unggwentong nardo na totoong mahalaga. At binasag niya ang sisidlan at ibinuho sa kanyang ulo. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, mga kapatid, sinabi ko nga, itong kwento, mga kapatid, ay mababasa natin sa 4 na book. Matthew, Mark, Luke, and John. So, ano si Simon, mga kapatid? Si Simon na, anong term ni Marcos dito? Simon na kitungin. So, at least, he used to be a leper. At least noon, naging kitungin din siya. So now, mga kapatid, isa na siyang gumaling galing sa sakit ng ketong. Kasi, hindi naman siya pwedeng magpa-party doon, hindi naman siya pwedeng mag-handle ng piging or feast kung siya ay kitungin. Why? Lepers
were outcast from society. They were considered unclean. Leviticus chapter 13, verse 45 to 46. So kung siya ay may sakit na ketong, mga kapatid, kung hindi pa siya gumaling, ay outcast po siya sa community. Do you remember? Yung 10 kitungin na lumapit sa bugtong at buhay ng Diyos at nagmamakaawa silang pagalingin ng bugtong at buhay ng Diyos. Yung siyam ay mga Hudyo at yung isa ay Samaritan. Ang bumalik na magpasalamat lang sa bugtong at buhay ng Diyos, yung Samaritan lang. Kasi they were outcast, mga kapatid. Pag may sakit na kitungin, outcast sila sa community. Hindi sila pwedeng sumama sa kanilang pamilya. Nakabukod talaga ang may sakit na ketong. Ganun po kasi, nakakahawa po kasi yung sakit nila, mga kapatid. They were not allowed to live with others because it was contagious disease, mga kapatid. Nakakahawang sakit that had no cure at the time. Wala pang gamot nung panahon na iyon. So, if he was a leper, no one would come to his place. Not even Mary, the ex-prostitute, would come. Kung siya ay may sakit. So, ibig sabihin, gumaling na si Simon sa kanyang sakit, mga minamahal ko, mga kapatid. At walang ibang nagpagaling kundi ang ating bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, marami kasing pinagaling ang bugtong at buhay na Diyos dyan sa banal na kasulatan ng mga unnamed, walang pangalan, na may sakit na ketong. Maybe, probably, isa si Simon doon, mga kapatid. So, I want to come back to this comparison between the two people. One owed 50 and the other 500. So, balik tayo sa parable, mga kapatid, na ibinigay na nagkautang ng 50 yung isa naman 500. So, hindi ba kayo nagtaka? Para saan itong sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? Bakit niya nasabi na, sinong papatawarin? Sino yung mas ibigin? Yung 500 o yung 50? Yung nagkautang ng 500 o 50? Bakit kaya, di ba? Mapapansin mo yan, mga kapatid, parang putol yan. Hindi mo maintindihan. Bakit nasabi yon ng bugtong at buhay na Diyos kay Simon, the Pharisee? Kasi, mga kapatid, ganito ang kwento. Now we know. Yung kwento ng 50 at 100, Simon yon at si Mary Magdalene. So, it is the ex-leper versus the ex-prostitute. So, now if you were to choose, mga kapatid, kung papiliin lang tayo sa illustration lang, basis lang sa illustration. If there were only two choices in this world, of who you wanted to be, what would you choose? Dalawa lang ang choice sa mundong ito. Anong pipiliin mo, mga kapatid? Illustration lang to. Okay? Would you choose to be a leper or a prostitute? Diba? Anong pipiliin mo? Maging may sakit ka na ketong or isang prostitute na babae? For me, mga kapatid, I would choose to be a prostitute. Why? Because I can choose to stop being one. Kasi ang pagiging prostitute, pwede niyang itigil yan. I can still live at home, mga kapatid. I'm not an outcast. Tama? Ang leper, mga kapatid, ay outcast siya sa community. Hindi siya pwedeng makipaghalubilo sa ibang tao. Binukod sila. Iniba sila kasi nakakahawa yung sakit ng ketong. So, if I am a leper, mga kapatid, I don't have a choice. I am sick until someone heals me. So, kung ako may ketongin, mga kapatid, wala akong choice. Hindi ko mapipigilan yan kasi sakit yan eh. So, mag-aantay na lang ako sino yung manggagamot sa akin. Tama? Personally, mga kapatid, I think being a leper is worse. Yung pagiging sakit ng ketong, mga kapatid, mas malala pa to sa prostitute. I know, mga kapatid. I know, if you look at it from a moral standpoint, pwede kayo makipag-argue sa akin that being a prostitute is worse because they sold their bodies to make a living. Tama? Yung mga prostitute, mga kapatid, binibenta nila yung katawan nila para sila ay mabuhay. But, can you judge Mary Magdalene, mga kapatid? Bakit niya nagawa yun? Mahusgahan mo ba si Maria Magdalena kung bakit niya nagawa yun na naging prostitute siya? Na binibenta niya yung katawan niya? So, you cannot judge kay wala ka man doon sa kwento na yun. Hindi mo man alam yung kwento talaga. Diba? Do not judge the book by its cover. Hindi mo pwedeng husgahan ang tao dahil sa nakikita mong isang pala to eh. Isang babaeng mababa ang lipat. You cannot judge kasi hindi mo alam ano yung pinagdaanan ni Maria Magdalena. So maybe some of you, pipiliin na maging ketungin na lang ako. Kasi usually yung mga ketungin, meron silang good moral. Kasi yung sakit naman nila, hindi naman nila sinadya yan. Talagang lumabas yan sa kanila. You know, mga kapatid, itong sakit ng prostitute at sakit ng ketungin, pareha itong related sa kasalanan. Why?
mga minamahal kong mga kapatid. As you remember, nung naglakad ang bugtong at buhay na Diyos ang mga kanyang mga disipulo, basa natin sa Book of John. Okay? Naglakad sila at nakita sila ng bulag, na inborn na bulag, na ipinanganak na bulag na. Anong sinabi ng mga disipulo? Guro, Rabbi, sino kaya nagkasala nito? Yung magulang niya o siya? So, ibig sabihin, pag once merong sakit doon sa Israel, nakakonect ito sa pagiging makasalanan. Pag ikaw ay naghihirap, mga kapatid, sa panahon nila, pag ikaw ay naghihirap at ikaw ay masakit, ibig sabihin, makasalanan ka. So, ganun ang mindset ng mga Israelita, mga minamahal ko, mga kapatid. And remember, Simon is an ex-leper. Kaya kung hindi man, mga kapatid, hindi pa siya gumaling, wala sana pumunta sa bahay niya. Not even the ex-prostitute Mary. So, ang bugtong at buhay ni Diyos must have healed him. Sinabi ko nga, maraming lumapit sa bugtong at buhay ni Diyos at pinagaling niya sa sakit na ketong. And probably, isa si Simon dito, mga kapatid. That's why he was probably throwing this feast for him. Kasi nagpahapunan siya, nagpa-party siya doon, nag-host siya ng piging, mga kapatid, para sa ating bugtong at buhay na Diyos. Possible, mga kapatid, na bilang thank you niya sa bugtong at buhay na Diyos dahil pinagaling siya sa sakit na ketong. I believe, okay, that if you took a step back and look at the situation, you would think, mga kapatid, that Simon owed 500 and Mary only owed 50. Diba? Kasi ang situation ni Simon mas worse pa kaysa kay Maria Magdalena. Why? Because leper is an outcast from the society. Yung mga may sakit na keto, mga kapatid, outcast sa society. So mas lala pa yun. Mas malala pa yun na sakit, mga kapatid, compared dito kay Maria Magdalena na pwede niyang tigilan yung trabaho niya. Pero yung pagiging kitungin mo, pwede mo bang pigilan yan? No. So, personally, I feel, mga kapatid, that Simon was in a worse condition than Mary. Okay? But what was his problem? Ano ang problema ni Simon, the leper or the Pharisee? Ang problema po ni Simon, mga kapatid, he forgot about his past. Nakalimutan niya yung nakaraan niya. He forgot what he used to be like. But just look at the past of others. Nakalimutan niya kung ano siya noon. Pero mas tumitingin pa siya sa nakaraan ng ibang tao. Mas tinitingnan niya si Maria Magdalena, in which si Maria Magdalena ay pinagaling na ng bugtong at buhay ng Diyos sa kanyang kasalanan. Do you remember yung senaryo ng na-coach ni adultery? Ang sinabi niyang bugtong at buhay ng Diyos kay Maria Magdalena, go and sin no more. So pinatawad na siya ng bugtong at buhay ng Diyos. Pero anong ginawa ni Simon, mga kapatid? He forgot about the past. Mas tinignan pa niya yung nakaraan ni Maria Magdalena kaysa sa kanyang sarili. And not only that, when he saw Mary touching our Lord Jesus Christ, anong sinabi niya sa kanyang sarili? Yung sinabi ng Lucas chapter 7 verse 39. Sinabi niya, kung propeta ang tao na ito. Sarili lang niya, hindi niya sinabi talaga sa harap-harapan. Sinabi lang niya sa kanyang sarili. Iniisip lang niya, mga minamahal ko, mga kapatid. Sabi niya, kung propeta ang tao na ito, dapat alam niya, dapat kilala niya kung sino yung babae, itong babae na humahawak sa kanya, ito ay makasalanan. Diba? He couldn't believe, mga minamahal kong mga kapatid, that our Lord Jesus Christ was allowing Mary to touch him. Hindi siya makapaniwala na hinayaan lang po ng ating Panginoong Hesukristo na hawakan ni Maria Magdalena ang ating bugtong at buhay na Diyos. As if, mga kapatid, na magkakasakit ba ang bugtong at buhay na Diyos sa hawak ni Maria Magdalena? Or magiging makasalanan ba ang bugtong at buhay na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo kung hahawakan lang siya ni Maria Magdalena? As if, mga kapatid, being a prostitute, mga kapatid, ay isang nakakahawang sakit, like what he used to have, kagaya ng isang ketong? As if, mga kapatid, alam mo, Simon, mga kapatid, put his own problem from the past unto Mary. Okay, si Simon, nilagay niya ang problema niya, yung nakaraan niya, kay Maria Magdalena. Okay, can you believe that? And not only that, mga minamahal ko, mga kapatid, he condemned her. Kinundin niya na si Maria Magdalena and look down on her. Nilulook down niya yung babae, mga kapatid, si Maria Magdalena. In fact, anong ginawa ni Maria Magdalena, mga kapatid? She was doing was from a heart of love. Ano bang ginawa ni Maria Magdalena? Dahil sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pasasalamat, dahil sa alam niya, mga kapatid, na malaki ang kanyang kasalanan.
Alam mo, alam na, yung realization lang naman ang kulang ni Simon dito eh. Di ba? Si Maria Magdalena, alam niya yung kasalanan niya. Alam niya gaano kalaki ang kanyang kasalanan, mga minamahal kong kapatid. So, di ba? Si Maria Magdalena, alam niya, mga kapatid. Now, I want to look at it from another angle, mga kapatid. Ha? Sa panahon na sinabi ng bugtong at buhay na Diyos itong parable of the two people who owed 550, He was speaking in our human terms. Napansin nyo ba? Ha? Sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, nagkautang ng 50 at 500. Tapos pareho silang pinatawad. Alam mo kapatid, nakikipag-usap po ang bugtong at buhay na Diyos in our human terms. As a terms po ng mga tao, not heavenly terms, mga kapatid. Kasi alam mo bakit? Tayo mga tao, mahilig tayong mag-categorize ng kasalanan. But para sa ating bugtong at buhay na Diyos, all sin at the same level. Diba? Si Adan, mga kapatid, anong ginawa niya? Kinain lang naman yung forbidden fruit. Nagkasala. Si Akan, mga kapatid, anong ginawa niya? Ninakaw lang naman niya yung napagtagumpayan nila sa Jericho. Tinago niya sa kanyang tent, yung ginto at saka yung garment. Nagkasala. Pinatay. Si Samson, mga kapatid, anong kasalanan niya? Ang kasalanan niya, mga kapatid, naputulan lang yung yung buhok niya. Kasalanan pa rin. Di ba? At sa ating bugtong at buhay ng Diyos, mga prostitute, mga leper, mga murderer, mga liar, mga kapatid, they are all on the same level. It's all sin. Ano sinabi ng Romans chapter 3 verse 23? All have sinned and come short of the glory of God. Lahat ng tao ay nagkasala. May ano ba dito? May level ba ng kasalanan? So, yung pagsabi ng bugtong at buhay ng Diyos na nagkautan ng 50 at 500, nakikipag-usap siya sa atin sa pamamagitan ng ating sariling pag-unawa, mga minamahal ko mga kapatid. Hindi siya gumagamit ng heavenly na terms. Gumagamit siya ng human terms, mga kapatid. Kasi alam niyo bakit, mga kapatid? Ganun tayo tumingin sa tao. Di ba? Pero sa bugtong at buhay na Diyos, lahat, mga kapatid, all have sinned. So pag ibig sabihin ng all, mga kapatid, wala talagang by level ito. May nakasala na ganito, ganito. But when our Lord Jesus Christ talks about the two people that owe different amounts, He's speaking in human understanding for us. Siya ay nagsasalita po at sa pangunawa ng tao para sa atin. Kasi tayo, mga minamahal ko mga kapatid, we categorize sin and determine what is worse, and what isn't. Right? Tayo po ang nagdetermina, mga kapatid, kung ang tao na ito pa-impyerno yung kasalanan niya o hindi, mga kapatid. Example, what's worse? A murderer or adulterer? Yung mamamatay tao, yung nangangalunya. Of course, we would all say na mas worse yung mamamatay tao. Tama? Next, how about adulterer versus liar? Sabihin natin, mas worse yung nangangalunya. Diba? So, meron tayong categorization sa kasalanan. How about breaking the Sabbath versus stealing? Sabihin natin, mas worse yung nakalabag sa araw ng Sabado. So, pansinin nyo, meron tayong categorization sa kasalanan. Pag yung kasalanan natin, wala sa 10 utos, mga kapatid, dahil naninira lang tayo sa ating kapwa, dahil nang lookdown lang tayo sa ating kapwa, it means, kunti lang kasalanan natin, nasa 50 lang tayo. Pero yung mga taong nakalabag sa 10 utos, nasa sila sa 500. So, nakipag-usap ang bugtong at buhay ng Diyos in human terms. Kasi ganun tayo tumingin ng taong makasalanan. You know what I mean, mga kapatid? Pag yung kasalanan natin, hindi nakasulat sa 10 utos, dahil tayo ay mahilig lang tayo manira sa ating kapwa, mahilig lang tayo, mga kapatid, na mang-lookdown, okay, less sin to. Okay, ano lang to, hindi to masyadong malala na kasalanan. Nasa 50 lang pagkakautang ko. Samantalang yung mga taong nakasulat yung kasalanan nila dyan sa 10 utos, 500 yung kasalanan nila. Di ba? Ganun tayo tumingin sa mga tao. Di ba? Ganun natin tinitingnan ang ating kapwa-tao, mga kapatid, as if hindi tayo makasalanan. Ano sinabi? All have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos, mga minamahal ko, mga kapatid. Wala pong mas malala sa kanya kasi nangangalunya yan siya. Ako, hindi naman ako nangalunya eh. Nahinira lang naman ako sa aking kapwa. Marami ang nakakalimot, mga kapatid. Alam mo, marami ng mensahe na pinadala ang bugtong at buhay ng Diyos. Alala nyo?
yung The Good Samaritan, yung parable natin nung Lunes, na nagtanong yung expert of the law, ano yung gagawin niya para siya ay magmamana ng buhay na walang hangganan? Tinuro siya sa kautusan. But hindi niya pala naintindihan ang kautusan. That ang kautusan is to love your neighbor as yourself. Diba? Ang kala natin mga kapatid, yung 10 utos sa sunod natin, okay na. Okay mga kapatid, save na tayo dahil nasunod natin. How sure you are? Paano ba tayo nakakasigurado na ligtas na tayo mga kapatid dahil nasunod natin yung 10 utos? Kasi yung expert of the law na nagtanong sa bugtong at buhay na Diyos, sigurado na siya dahil nakasunod siya sa kautusan. Pero nung application na pala, maraming sumusunod sa kautusan na kulang sa application. Ano yon? Love God and love your neighbor as yourself. Okay? So we determine in our mind, mga kapatid, what is worse all the time. Okay? But para sa ating bugtong at buhay na Diyos, sin is sin. And it all demands that when you sin. Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death. Ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. So ang kasalanan ay kasalanan. Maliit man yan, malaki man yan. Kumain lang man si Adan sa pinagbabawal na prutas. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Nagnakaw lang naman si Akan nung panahon na nagtagumpay sila Joshua sa Jericho. Tinago lang naman niya sa kanyang tent. Kunti lang naman yun. Anong nangyari? Pinatay ng bugtong at buhay na Diyos. Nagpaputo lang naman si Samson sa kanyang buhok Kasalanan pa rin. So, maliit na kasalanan, malaking kasalanan, still, kasalanan pa rin. Okay? To God, sin is all the same. Mga kapatid, nanira ka lang naman sa iyong kapwa, still, kasalanan pa rin yan. Nag-iisip ka ng masama sa iyong kapwa, still, kasalanan pa rin yan. Wala pong categorization sa kasalanan, mga kapatid. Hindi po natin kinakategorize ang kasalanan na ito, malaki ito sa kasalanan niya dahil nasa 10 utos, sa akin wala. Hindi po ganun, mga kapatid. Ang kasalanan sa mata ng bugtong at buhay na Diyos ay kasalanan yan. Mapamaliit o mapamalaki, still, kasalanan pa rin. Diba? Sabi nga ng Matthew City 1, mga kapatid, na sino tayo, mga kapatid, para manghusga sa ating kapwa? Pareho man tayo kung makasalanan. Diba? So, even though I think that Simon owed 500 and Mary owed 50, mga kapatid, what the reality is that, malinaw po ito sinabi ng bugtong at buhay na Diyos sa talinghaga at sa kanyang paliwanag. Mary owed 500. Okay, nagkautang si Maria ng 500 and Simon owed 50. But why? Not because I am disagreeing with myself. I really think, mga kapatid, that Simon's past situation in life was worse than Mary's. Mas malala yung outcast ka compared to prostitute, and although pareho kasalanan ito. Kasi yun ang mindset ng Israel. Mga Hudiyo. Once meron kang sakit, makasalanan ka. Naghihirap ka, makasalanan ka. Yun ang mindset ng mga Hudiyo. So, but what is happening really, mga kapatid, that Simon doesn't think that he is as bad as Mary. So, it's about the realization. Okay? It's about the realization, mga kapatid. Ang tingin ni Simon, mga kapatid, sa kanyang sarili, maliit lang naman pagkakautang niya sa bugtong at buhay na Diyos. 50 lang naman. Samantalang itong babaeng mababa ang lipad, Maria Magdalena, yun, mas malaki ang pagkakautang niya. Yun ang tingin ni Simon, mga kapatid, the Pharisee. At si Maria Magdalena naman, na nakikita lang niya, ay grabe yung nakikita niya paano siya tinulungan ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang pagkakasala. Unlike Paul, mga kapatid, naalala niyo si Apostle Paul? Bago siya naging apostol ng bugtong at buhay na Diyos, naging persecutor pa siya, taga-usig ng bayan ng Diyos. And after, binulag siya ng bugtong at buhay 3 araw, 3 gabi. At doon niya nakita, mga kapatid, lahat-lahat, mga kapatid, sinabi niya, Apostol Pablo, ako ang pangulo sa lahat ng makasalanan. Yun ang realization ni Maria Magdalena. Yun ang realization ni Maria Magdalena, mga kapatid, na siya ang
pangulo sa lahat ng mga kasalanan. She thinks in her mind that she owes 500. Yun ang iniisip niya, malaki ang kanyang pagkakautang sa bugtong at buhay ni Diyos. But the problem is that, mga minamahal ko mga kapatid, Simon ang iniisip ni Simon mga kapatid, 50 lang ang utang niya. Alam mo, I think mga kapatid, naka-owed talaga is 50, nakautang talaga is 50 si Maria Magdalena, and Simon owed 500. The problem is that Simon thought himself better than Mary. Pareho silang pinagaling ng bugtong at buhay na Diyos. Pero iniisip ni Simon mga kapatid, mas magaling pa siya kay Maria Magdalena kasi isa siyang Pariseo. He didn't see himself as bad as her. Hindi niya nakikita yung sarili niya na mas malala kaysa kay Maria Magdalena. Samantalang si Maria Magdalena, nakikita niya ang kanyang sarili mga kapatid, ang matinding pangangailangan niya sa bugtong at buhay na Diyos. At ito naman si Simon, meron siyang typical Pharisee mindset. Alam mo yung typical Pharisee mindset? Ano yung mindset ng Pariseo? Self-righteous people. What is the Pharisee mindset? Mabasa natin sa Lucas chapter 18 verse 10 to 13. 2 tao mga kapatid pumunta sa templo para manalangin. Isang Pariseo at isang tax collector. Ano yung panalangin ng Pariseo? Salamat, Panginoon, hindi ako tulad ng mga makasalanan. Kagaya nitong isang tax collector, itong maniningil ng buwis. Nagbibigay ako sa lahat ng aking kita ng ikapo. Nagpapasting ako twice a week. Nagbibigay ako sa mga mahihirap. So, anong ginawa mga kapatid? Pinagmamalaki niya ang kanyang good works. At marami ako nakikitang tao ngayon mga kapatid na ganyan ang kanilang ginagawa. Alam mo mga kapatid, wala kang ambag sa iyong salvation. Bakit ko nasabi? First things first, lagi kong sinasabi yan sa inyo. 3 stages ang salvation. Una, justification. Whereas mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos, ginustified tayo, nari tayong ganap doon sa kalbaryo ng krus. Lahat ng kasalanan natin ay binitbit ng bugtong at buhay na Diyos. Justification. Hebrews chapter 8 verse 12, and I will remember your sins no more. Bakit na-justified ang isang tao? Dahil po yan sa pagpapatawad ng bugtong at buhay na Diyos. And after, the next process of salvation, sanctification. This is the process of transformation. Sa anong paraan? After tayo niligtas sa bugtong at buhay na Diyos, we are saved by grace through faith and we are made to do good works. Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. After that, mga kapatid, sanctification. Ito yung nakakagawa ka ng mabuti, hindi dahil sa sarili mong sikap, but because of the Holy Spirit, mga kapatid. Dahil yan sa banal na Espiritu na nasa puso mo. So, wala ka talagang ambag sa iyong kaligtasan. So, lahat ng credit ay sa bugtong at buhay ng Diyos. Lahat ng credit ay sa banal na Espiritu ng bugtong at buhay ng Diyos. Kasi kung wala kang banal na Espiritu, makakagawa ka kaya ng mabuti sa iyong kapwa? Mayroon ka kayang konsensya? Diba? So ano yung pangatlong process? Glorification. In which, susuotan na tayo ng bugtong at buhay ng Diyos ng kanyang katwiran, mga kapatid. Glorified bodies. Papalitan itong katawan natin, itong mortal natin na katawan, papalitan ng immortal, mga kapatid, na katawan. Sa isang kisap mata, mga kapatid. Papalitan, babaguhin tayo ng bugtong at buhay ng Diyos. That is glorification. Tatlo ang process, 3 stages ng salvation. Hindi yung may na-encounter ako, mga kapatid, na hindi pa daw sila ligtas kasi nandito pa daw sila sa lupa. So, anong gagawin natin sa sakripisyo ng bugtong at buhay ng Diyos? Magiging walang halaga yun. So, hindi nila naintindihan ang process of salvation. Justification, in which yung pagpapako ng bugtong at buhay na Diyos, free gift yun. Regalo iyon ng bugtong at buhay na Diyos. Yung sanctification, doon ka na gumagawa ng mabuti sa tulong ng banal na Espiritu. At yung lastly, glorification. Yun po ang process ng salvation, mga minamahal ko, mga kapatid. Okay? So, anong ginawa ng Pariseo sa panalangin niya? Nagmalaki siya. Samantalang, yung isang tax collector, wala sa may pagmalaki sa kanyang sarili. Why? Because siya ay makasalanan.
Anong ginawa niya? Hinawakan ang kanyang dibdib at sinabi niya, "Have mercy on me, Lord, for I am a sinner." Yun lang ang ginawa niya, mga kapatid. Pero sino ang umuwi na inaring ganap ng bugtong at buhay na Diyos? Yung tax collector. Why? Because pinatawad siya ng bugtong at buhay na Diyos. At yung kapatawaran ng bugtong at buhay na Diyos ang magja-justified sa tao. Alam mo, yung term niya justification, legal term ito na ginagamit ito sa korte. Ang tanging gagawin lamang ng tao, mga kapatid, dalhin mo yung good works mo sa korte at hayaan mo ang hukom na magsasabi na you're guilty or not guilty. Hindi po ikaw magsasabi na ikaw ay matuwid. Ang tanging bugtong at buhay na Diyos lamang po, mga minamahal ko, mga kapatid. Okay? So, ano pa ang ginawa ng Pariseo? They looked down on everyone else and thought themselves that they are the best. Iniisip ng mga Pharisees, ito yung mindset ni Simon, mga kapatid, dahil siya isang Pariseo. Ang mindset niya ay pang Pariseo din. They prided themselves on their works. Nagmamalaki sila, nagiging taas yung tingin sa sarili nila, mga kapatid, dahil sa kanilang mga mabubuting gawa. And Simon was probably sitting there thinking that throwing this feast for our Lord Jesus Christ was such a righteous act, mga kapatid. Kala niya yung ginawa niya, mga kapatid, nagpa-party siya o nagpa-piging siya, nag-handle siya ng piging para sa timbugtong at buhay na Diyos. Akala niya, matuwid na yung ginawa niya. He was probably congratulating himself for a job well done. Okay? Pero ano sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, sa Luke chapter 7 verse 47? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Luke chapter 7 verse 47, "Wherefore I say unto thee, her sins which are many are forgiven, for she loved much. But to whom little is forgiven, the same loveth little." Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So yun po ang sinabi ng bugtong at buhay na Diyos. I say unto thee, her sins which are many are forgiven, for she loved much, mga kapatid. So anong point dito? It's about the realization. Supposedly, mga kapatid, si Simon the Pharisee, siya dapat yung nagkakautang ng malaki sa bugtong at buhay na Diyos eh. Bakit? Isa siyang outcast. May sakit siyang ketong. Isa siyang kitongin. Hindi niya kasama pamilya niya kasi outcast siya, considered unclean. Supposedly, mga kapatid, siya sana yung mag-admit sa sarili niya na mas malaki ang pangangailangan niya sa bugtong at buhay na Diyos. Kaya kailangan niya yung kapatawaran kasi malaki yung kasalanan niya sa bugtong at buhay na Diyos, but hindi niya ginawa. Si Maria, mga kapatid, si Maria yung grabing magmahal sa bugtong at buhay na Diyos. You know why some of us so little love for our Lord Jesus Christ? Alam niyo bakit, mga kapatid, yung iba sa atin, maliit lang ang ating pag-ibig sa bugtong at buhay na Diyos? Because we're too busy watching other people. We're too busy watching other people. Sobrang nating busy, tinitingnan natin yung ibang tao. Yung past ng ibang tao, yung kasalanan ng ibang tao. Diba? We're so busy, mga kapatid, we're too busy priding ourselves in our own achievements and the righteous things that we do. Sobrang nating busy, mga kapatid, dahil sa nagmamataas tayo sa ating mga achievements sa buhay. Sa ating mga matuwid na ginagawa sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos. Sobrang nating busy na tinitingnan natin yung ibang tao. Minamaliit natin yung mga taong makasalanan. Diba, tingnan mo ang ginawa ni Simon, mga kapatid, the Pharisee. Question pa niya ang bugtong at buhay na Diyos sa kanyang puso. But ang bugtong at buhay na Diyos, alam ang kanyang puso at ang kanyang iniisip. Hindi niya maamin-amin sa sarili niya, mga kapatid, na malaki ang kanyang pagkakautang sa bugtong at buhay na Diyos. Kasi nga, isang Pariseo mindset, mga kapatid. Masyado tayong believe sa ating sarili. Believe tayo masyado at pinapakita natin gaano tayo kagaling. That's why, hindi tayo admitted sa ating mga kasalanan. Tinitingnan natin yung kasalanan ng ibang tao. Diba? Look, mga kapatid, alam mo, sometimes, pag nagpunta ka ng simbahan, may nagawa kang kasalanan. Hindi naman ganun kalaki. Example lang.
Example, mga kapatid, ang kasalanan mo ay nakalabag ka sa araw ng Sabado. Medyo nagigilty ka. Pero pag once may nakita kang mas malala pa pala yung kasalanan kasi nangangalunya siya, medyo gumagaan ang ating pakiramdam, tama? Kasi niisip natin, akala natin tayo na ang pinakamalala na makasalanan. Meron pa palang mas worse sa atin. So ganun ang naramdaman ni Simon. Nakalimutan niya yung nakaraan niya. Na isa siyang kitungin, mga minamahal kong kapatid. Mas nakita niya na mas malaki pala ang kasalanan ni Maria Magdalena kasi isang prostitute. Isang babaeng mababa ang lipad. Binibenta ang katawan para sa siya ay mabuhay. I remember, sabi ni Pastor, hindi mo talaga pwedeng husgahan si Maria Magdalena. Wala ka sa kwento at wala ka sa panahon niya. Bakit niya pala nagagawa yun? Di ba? Do not judge the book by its cover. Hindi mo pwedeng husgahan ng tao, mga kapatid, base lang sa panlabas na anyo. Na ito, may kumakatok sa aming bahay, siguro, baka magnanakaw ito. Kasi sa forma pa lang. Minsan ganun ang mindset natin, mga minamahal kong mga kapatid. Masyado tayong believe sa ating mga sarili. Alam mo, sometimes gumagana ang ating pakiramdam. Pag may nakita tayong mas worse pa pala yung kasalanan. It just depends on the purpose as to why you look at other people. Paano ba natin tinitingnan yung tao? Kinikriticize ba natin? Or tinitingnan natin siya as makasalanan na tao? Anong ginagawa natin, mga kapatid, sa ating mga kapwa? Anong ginawa natin sa ibang tao? Nakita natin yung kasalanan niya, alam natin. Di ba? Alam natin, mga kapatid. Ano bang pagkatingin mo sa kanya? Alam mo, if you look at our Lord Jesus Christ, the author and the finisher of your faith, mga kapatid, I assure you, magbabago ang tingin mo. Magbabago ang pananaw mo sa buhay. Kung ang iyong paningin, mga kapatid, ay ibigay mo lang sa bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, magbabago yung paningin mo sa mga taong makasalanan. Diba? Gusto mo na silang tulungan. Gusto mo silang iligtas sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Try to help them instead of i-condemn mo sila. Ganun ang magiging pananaw mo. Kasi yun ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos. Sino ba ang kasama ng bugtong at buhay na Diyos? Sa panahon na siya ay bumaba dito sa lupa, mga kapatid. No other than yung mga taong makasalanan. Magnanakaw, prostitute. Kasama ba niya ang pariseo? Pariseo ba ang kanyang sinamahan? Alam mo yung point ng bugtong at buhay na Diyos, bakit mga makasalanang tao ang kanyang kasakasama? Dahil po, mga kapatid, kahit ano ka man, kahit gaano man kapulan ang iyong kasalanan, bumalik ka lang sa bugtong at buhay na Diyos. Tanggap ka ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Bumalik ka lang, pagsisihan mo lang yung kasalanan mo, genuine repentance. At ang bugtong at buhay na Diyos, sabi ng Isaiah, chapter 1, verse 18, kahit gaano pa kapulan ng iyong kasalanan, paputiin ang bugtong at buhay na Diyos. Point ng bugtong at buhay na Diyos, bakit makasalanan yung sinasama niya? Because there is hope for every sinner. Meron pang pag-asa sa bawat taong makasalanan. Di ba? So kung nakatuon lang tayo ang ating sarili sa bugtong at buhay ng Diyos, mababago po ang pananaw natin sa buhay, mga kapatid. And if you look at the Gospel of John, mga kapatid, after na ibinuhos ni Maria Magdalena yung perfume sa paa ng bugtong at buhay na Diyos, anong ginawa ni Judas Iscariot? John chapter 12 verse 5. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Juan 12:5. Bakit hindi ipinagbili ang ungwentong ito ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see, mga kapatid, akala mo concern talaga sa mga mahihirap ito si Judas, mga minamahal kong mga kapatid. Kasi nga, very rare lang yung perfume na yon. Imported pa yon. Sabi niya, sayang naman yan. Dapat di na lang ginanyan, dapat di na lang binuhos, dapat bininta na lang yan. Tapos yung kita niyan, ibigay sa mga mahirap. Sabi ng bugtong at buhay na Diyos, hayaan mo lang yan. Kasi nag-prepare yan para sa aking nalalapit na kamatayan at libing. Kayo lagi nyo nakakasama yung mahihirap. Ako hindi nyo lagi nakakasama. Si Judas po, mga kapatid, akala mo concern. So actually, maraming klase ng tao ngayon na ganyan.
na makikita mo panlabas sa mga sinasabi na kala mo concern talaga, pero iba pala yung sinasabi ng puso, mga kapatid. And also, si Judas din, mga kapatid, was speaking badly about Mary. Diba? But actually, mga kapatid, si Judas ay nagmamaskara lang, mga kapatid. Nakala mo may pakialam siya sa mga mahirap. He didn't really care about the poor. Wala siyang pakialam. Gusto lang niya ang pera. Diba? So, mugtong at buhay ni Diyos, nilagay si Judas sa kanyang tamang pagkakalagyan. He has wounded pride. Yun ang sinabi ng Matthew chapter 26, verse 14 to 16. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Matthew 26, verse 14 to 16. Nang magkagayoy isa sa 12 na tinatawag na Judas Iscariot ay naparoon sa mga pangulong saserdote at sinabi, "Ano ang ibig ninyong ibigay sa akin at siya'y ibibigay ko sa inyo?" At siya'y tinimbangan nila ng 30 putol na pilak. At buhat ng panahong yaoy, humanap siya ng pagkakataon upang maibigay siya. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see? Do you think yung sinabi ni Judas Iscariot, mga kapatid, na sayang naman, dapat ibigay sa mahirap, yun talaga ang nasa puso niya? No. Dahil yun sa pagkasakim niya sa pera. Why? Nakipagkasundo na siya doon sa mga Pariseo. Naibenta niya ang bugtong at buhay ni Diyos, 30 pieces of silver. Ha? So, akala mo may pake siya? Hindi lahat po ng maririnig mo sa isang tao, yan talaga ang nasa puso niya. Maraming nagpapanggap, even sa Satan, disguises himself as the angel of light. Nag-disguise siya, mga kapatid, na siya ang anghel ng kaliwanagan. Ibig sabihin, maganda yung mga salita niya. Maraming mapagkunwari, mga kapatid, even the Pharisees. Diba? Mapagkunwari sa labas. Lahat nagagawa nila, nasusunod nila ang kautusan, but deep inside, diba? Puno pala sila ng mga panghuhusga sa kanilang mga puso, mga minamahal ko, mga kapatid. So, after this encounter, mga kapatid, after nung sinabi ng bugtong at buhay na Diyos kay Judas na hayaan mo lang siya, doon medyo nagtampo, na-upset si Judas, mga kapatid. But instead of reflecting on his own heart and how he was so selfish, ay hindi niya ginawa. Hindi siya nakapag-reflect, mga kapatid. His greed and pride causes him to go out and agree to betray our Lord Jesus Christ into the hands of the priests and those that hated him. Instead, sana mag-reflect sana si Judas, mga kapatid. Alam mo, ang bugtong at buhay ni Diyos, mga kapatid, nagbigay siya ng lesson eh. Sinabi ko nga, ang bugtong at buhay ni Diyos gave us a free will. Nagbigay siya ng malayang kalooban. At ang bugtong at buhay ni Diyos, binigyan niya ng pagkakataon si Judas na mabago ang kanyang takbo ng buhay. Binigyan ng pagkakataon. Alam mo, do you think hindi alam ng bugtong at buhay ni Diyos na si Judas ang magta-try sa kanya? Alam ng bugtong at buhay ni Diyos, mga kapatid. But binigyan niya ng chance si Judas na magbago. Alam niya. Pero hindi niya pwedeng pakialaman ang desisyon ni Judas, mga kapatid. Kasi yun po ang free will na ibinibigay ng bugtong at buhay ni Diyos during pa sa panahon ng Garden of Eden. Diba? So, gusto niyang turuan ng lesson ng ating bugtong at buhay ni Diyos. Pero ang bugtong at buhay ni Diyos, nabasa niya ang puso ni Judas, mga kapatid. Si Judas was very focused, mga kapatid, sa kanyang sarili. His own life, like Simon. Kagaya ni Simon the Pharisee, wala siyang pakialam sa ibang tao, mga kapatid. He just cared for that money that he could have used to spend on his own comforts. Na dapat sana daw ibenta na lang yung perfume na ibinuo si Mary Magdalena sa paa ng bugtong at buhay ni Diyos at ibigay sa mahirap. Alam mo, mga kapatid, si Judas kasi treasurer kasi siya. Siya ang nagahawak ng pera. Treasurer si Judas. So, kaya nasa kanya yung pera, mga kapatid. Alam mo, Judas of all people should have been most grateful, mga kapatid. He should have loved our Lord Jesus Christ the most. Why? Because sasama siya sa 12 sa mga disipulo, mga kapatid. Alam mo, ang problema lang kasi nito ni Judas, mga kapatid, binigyan siya ng opportunity ng bugtong at buhay na Diyos for redemption.
Okay? Pero anong ginawa niya mga kapatid? Kahit na bugtong at buhay ni Diyos, ha, tinutukoy siya na kaibigan sa panahon na hinalikan niya ang bugtong at buhay ni Diyos doon sa Garden of Gethsemane. Tinawag pa rin siyang kaibigan ng bugtong at buhay ni Diyos. Ha? Ang problema lang ni Judas at anong pinagkaiba ni Judas at ni Peter? Apostle Peter and si Judas parehong nagkasala. Peter denied our Lord Jesus Christ not once, not twice, but thrice. And si Judas, pinagkanulo niya ang bugtong at buhay ng Diyos. Parehong kasalanan yan. Sinabi ko nga, walang kasalanan na by level sa bugtong at buhay ng Diyos. Walang categorization ang kasalanan. Parehong nagkasala si Pedro at saka si Judas, mga minamahal ko, mga kapatid. But the only problem, mga kapatid, si Judas, nagbigti. Kasi minamaliit niya yung pagmamahal ng bugtong at buhay na Diyos. And he thinks, mga kapatid, na hindi siya kayang patawarin ng bugtong at buhay na Diyos. But si Peter, mga kapatid, right after na tinanggi niya ang bugtong at buhay na Diyos, agad siyang humingi ng kapatawaran sa bugtong at buhay na Diyos. Si Judas, mga kapatid, nabigo siya, mga kapatid, o tanggapin ang kapatawaran ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi inunahan niya ang bugtong at buhay na Diyos. Nahiya siya, mga kapatid. Anong gagawin sa kanya ng mga disipulo? At iniisip niya na hindi na siya mapapatawad ng bugtong at buhay na Diyos. So, ang ginawa niya, kinuha niya ang kanyang buhay. Kasi nga, minamaliit niya yung pag-ibig ng bugtong at buhay na Diyos. How much do you love our Lord Jesus Christ, mga minamahal ko, mga kapatid? Naka-focus ba tayo, mga kapatid, sa mundo at hindi tayo nakafocus sa ating bugtong at buhay na Diyos? Alam mo, the same with Mary Magdalene, mga kapatid. Mas nakaupo siya sa paanan ng bugtong at buhay na Diyos, nakikinig ng salita nung time na bumisita ang bugtong at buhay na Diyos sa bahay nila. Samantalang si Marta ay busy sa pagluluto, busy sa pag-prepare, pero si Mary Magdalena ay nakikinig sa salita ng bugtong at buhay na Diyos. Kumusta po, mga kapatid? Kumusta yung lakad natin kasama ang bugtong at buhay na Diyos? Nagbabasa pa ba tayo ng banal na kasulatan ngayon? Sometimes, mga kapatid, it's not just the pleasures or the riches of the world na makapahappy po sa atin. Alam mo, okay naman may pera ang tao eh. Okay naman na bibili mo yung gusto mo, but hindi po yan ang nagbibigay ng happiness sa atin. Just remember yung batang mayaman, mga kapatid. Batang mayaman na tumakbo siya sa bugtong at buhay na Diyos, lumuhod siya, at sinabihan niya ang bugtong at buhay na Diyos, ano ang kailangan niyang gawin para sa magmamana ng buhay na walang hangganan. Ang sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, sundin mo ang kautusan, sinunod na daw niya sa kanyang henerasyon, sa kanyang nung bata pa siya. Sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, sumuwi ka, ibenta mo yung mga kayamanan. At doon dismayado yung batang mayaman, mga kapatid. Sa atin ba, mga kapatid, pag hinihingan ba tayo ng bugtong at buhay na Diyos, sasaktan ba tayo? Alam mo, yung pera, tingnan mo nangyayari sa ating bansa ngayon, mga kapatid. The money is the root of all evil. Ang pera talaga ang ugat ng lahat ng kasamaan. So, alam mo, mga kapatid, hindi natin na-appreciate ang bugtong at buhay na Diyos kasi nakafocus tayo sa kasalanan po ng ibang tao. Nangakala natin, maliit lang kasalanan natin at yung iba ay malaki. We talk so much about them. Pinag-uusapan natin yung ibang tao, mga kapatid. Lagi nating iniisip yung ibang tao, anong ginagawa nila, anong sinasabi nila, ano ang sinusuot nila. That we forget, mga kapatid, to meditate on God's Word and fix our eyes firmly on Him. Nakakalimutan po natin na mag-meditate. Nakakalimutan po natin magbasa ng banal na kasulatan ng bugtong at buhay na Diyos. Nakalimutan po natin, mga kapatid, na dapat nakatuon lang ang ating mga mata sa bugtong at buhay na Diyos. Alam mo bakit? Kasi lagi po tayo nakatingin sa ating kapwa, sa pagkakasala ng ating kapwa, mga minamahal ko, mga kapatid. That's why, sobrang nakaka-happy lang, nakaka-bless pag dumarating yung Sabat. Kasi we can refocus, we can reset and come back to our Lord Jesus Christ. Sa sobrang busy natin sa buong linggo, mga kapatid, nakakapag-reset tayo, nakakapag-refocus tayo. Magkakaroon tayo ng time sa ating bugtong at buhay na Diyos. And sometimes, mga kapatid, isang araw nga lang ang hiningi ng bugtong at buhay na Diyos, busy pa tayo sa ating mga cellphone. Busy pa tayo, mga kapatid,
Busy pa tayo mga kapatid kung ano yung dapat nating gawin kaysa mag-spend time tayo sa ating buktong at buhay na Diyos sa araw ng Sabado. Ano, para mag-asawa lang yan mga kapatid eh. Minsan hindi na kayo nagkikita sa sobrang busy mo sa work, tapos pag magkita kayo, binibilangan mo pa yung oras mo. Alam mo, that's the problem. Sa sobrang tingin natin sa ating kapwa mga kapatid, nakakalimutan po natin na mag-meditate ng salita ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kasi busy po tayo eh. Busy po tayo sa lagi na lang tayong nangungutya sa ating kapwa. Busy natin tinitingnan yung kasalanan ng ibang tao. Alam mo, during Sabat mga kapatid, may time tayo na binigyan ng bugtong at buhay na Diyos na makapag-reset tayo sa isang linggo na sobrang busy, pagod sa trabaho. May Sabat tayo na binigyan ng bugtong at buhay na Diyos. Diba? Ginawa talaga ng bugtong at buhay na Diyos yan para sa atin, na para makapagpahinga tayo sa araw ng Sabado. Hindi pahinga na literal, higa ka na lang, kundi makapagsamba, makapagpasalamat sa ating bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, let's make sure mga kapatid, our focus is correct. Okay? Let's make sure mga kapatid that we keep our eyes on our Lord Jesus Christ. I-make sure natin na yung mata natin nakafocus lang, nakatutok lang sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Kasi for truly the closer we come to Him mga kapatid, the more we will discern our own faults and not the faults of other person. Alam mo, pag napapalapit ka sa bugtong at buhay na Diyos, doon mo makikita kung gaano ka makasalanan. Yan ang totoo mga minamahal kong kapatid. Sa panahon napapalapit ka sa bugtong at buhay na Diyos, lagi ka nagbabasa ng salita ng bugtong at buhay na Diyos, doon mo malalaman mga minamahal ko mga kapatid na grabe mo pala ka makasalanan. Doon magbabago ang pananaw mo sa buhay. Doon magbabago ang pananaw mo sa mga taong makasalanan. Na iniisip mo na mas worse pa sa iyo mga kapatid. But the same with Apostle Paul. Nakala ni Apostle Pablo yung pag-persecute niya, pag-usig niya sa mga asabayan ng bugtong at buhay na Diyos, ay ginagawa niya yun para sa bugtong at buhay na Diyos. Pero right after that time mga kapatid na pinakita na ginawa siyang vessel ng bugtong at buhay na Diyos para maging mensahero sa mga hintil, doon pa na-realize ni Apostle Pablo, mga minamahal ko mga kapatid, sabi niya, hindi ako karapat-dapat na matawag na isang disipulo. Hindi ako karapat-dapat na dahil ako ay makasalanan, ako ang pangulo sa lahat ng makasalanan. Kasi the more mga kapatid, the more na mas mapapalapit ka sa bugtong at buhay na Diyos, the more mo nakikita ang sarili mo na hindi ka karapat-dapat. Na hindi ka karapat-dapat mga kapatid, doon mo nakita yung kasalanan mo. So, itong story na ibinigay ng bugtong at buhay na Diyos patungkol sa kay Maria Magdalena mga kapatid, ito yung realization ni Maria Magdalena mga kapatid. Na grabe yung pagmamahal niya sa bugtong at buhay na Diyos. Na alam mo yung consequences mga kapatid, yung forgiveness na binigay sa kanya ng bugtong at buhay na Diyos. Yung faith niya mga kapatid nag-result sa grateful love. In-acknowledge niya yung pagkakautang niya, yung kasalanan niya mga kapatid, yung pangangailangan niya, kailangan niya ng bugtong at buhay na Diyos. So gaano yung pangailangan sa bugtong at buhay, ganun yung pinapakita niya ng pag-ibig. Alam mo, ganun mga kapatid At the more natin na hindi natin ma-admit sa ating sarili na tayo ay makasalanan, mas konti lang yung pagmamahal natin sa bugtong at buhay na Diyos. Pero pag na-realize natin mga kapatid, pag i-admit natin sa ating sarili, na grabe natin ka makasalanan mga kapatid, in gratitude and love, doon mo masasabi mga kapatid, na kulang lang yung 500 na pagkakautang natin sa sobrang laki ng ating kasalanan sa bugtong at buhay na Diyos, mga minamahal kong kapatid. Na supposedly, tayo ang ipapako doon sa kalbaryo ng cross, pero binayaran ng bugtong at buhay na Diyos ang ating mga kasalanan. Alam mo, this story challenges us to examine our own hearts now. Itong kwento ng bugtong at buhay na Diyos, pinapakita lang dito mga kapatid na dapat tingnan na natin ang ating mga puso mga kapatid. I-admit natin ang ating pangangailangan sa bugtong at buhay na Diyos. Yung gaano kalalim ang ating pangangailangan sa bugtong at buhay na Diyos. Lumalapit ba tayo sa bugtong at buhay na Diyos with the self-righteousness? Kagaya ni Simon mga kapatid?
assuming our goodness, mga kapatid, na hindi tayo nangangailangan ng ating tagapagligtas? Ha? Lumalapit ba tayo sa bugtong at buhay na Diyos na pinagmamalaki ba natin ang ating mga good works? Ha? Or lumalapit tayo sa bugtong at buhay na Diyos with the brokenness and humility of the sinful, the sinfulness, mga kapatid, na ginawa katulad ng isang babae. Gaano pa kalaki yung utang natin, mga kapatid, ganun po yung direct response natin sa pagmamahal natin sa bugtong at buhay na Diyos. Anong tingin ni Maria Magdalena, mga kapatid? Siya ang makasalanan sa lahat ng mga makasalanan. So anong nangyayari ngayon, mga kapatid? Paano tayo lumalapit sa bugtong at buhay na Diyos? Paano natin inadmit sa ating sarili ngayon na tayo ay makasalanan? Tinitingnan ba natin ang ating sarili na tayo ay matuwid? Alam mo, hindi tayo karapat-dapat, mga kapatid. Alam mo, ano bang nakuha ng bugtong at buhay ni Diyos sa pagpapako niya doon sa Kalbaryo ng Krus sa atin? Wala naman siyang makuha sa atin, mga kapatid. Pero, ginawa niya pa rin dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Na sinabi dyan, God is love. Hindi sinabi na God has love, but God is love. Siya mismo ang pag-ibig. Sinakripisyo niya ang buhay para sa atin. Ano yung reflection mo ngayon, mga kapatid? Ano yung nasa puso mo, mga kapatid? Kagaya ba ng isang Simon the Pharisee na masyadong abilib sa kanyang sarili? Na ang pagkakautang niya sa bugtong at buhay na Diyos maliit lang at hindi siya nangangailangan ng tagapagligtas? Sino yung pinatawad ng malaki? Yun ang grabe magmahal. Grabe yung pagmamahal ni Maria Magdalena, mga minamahal ko, mga kapatid. Kasi admitted si Maria Magdalena na siya ay makasalanan. Na ganun kalaki ang kanyang kasalanan sa bugtong at buhay na Diyos. Our love for our Lord Jesus Christ is a direct measure of our understanding, mga kapatid, of how much we have been forgiven. Yung pagmamahal po natin sa bugtong at buhay na Diyos, ito po yung measurement, mga kapatid, of understanding natin kung paano tayo pinatawad ng bugtong at buhay. Paano tayo, mga kapatid, how much, kung gaano tayo pinatawad ng bugtong at buhay na Diyos. So, ang pagkaakala mo ngayon, mga kapatid, na hindi ka naman ganun ka makasalanan, mga kapatid, so sabi ng bugtong at buhay na Diyos, yung taong iniisip niya na malaki ang kanyang pagkakautang, kung paano siya pinatawad ng malaki, ganun din ang kanyang pag-ibig sa ating bugtong at buhay na Diyos. So si Simon, mga kapatid, hindi man lang niya nagawang halikan ang bugtong at buhay na Diyos pagkapasok sa kanilang bahay. Hindi man lang niya magawang hugasan ang paa ng bugtong at buhay na Diyos. But si Maria Magdalena, mga kapatid, hindi lang basta hinugasan, mga kapatid, ng tubig, kundi hinugasan niya ng pinakamamahaling perfume. At hinalikan niya, mga kapatid, at pinahiran niya ng kanyang sariling buhok, which is, ito yung nagdadala ng glory sa babae, mga kapatid. Sinet aside niya ang custom para sa pag-ibig niya sa bugtong at buhay na Diyos. Kung iisip mo, mga kapatid, na maliit lang kasalanan mo, then you are like Simon the Pharisee. Pag iniisip mo ngayon na hindi ka karapat-dapat, then you are like Maria Magdalena. Nung paang iniisip mo, grabe yung pagpapatawad sa iyo ng bugtong at buhay na Diyos, then ganun ang pagmamahal mo sa bugtong at buhay na Diyos. Yun ang realization, mga minamahal ko, mga kapatid. Maliit lang ang pagtingin mo, maliit lang ang tingin mo na pinatawad ka ng bugtong at buhay na Diyos. Ganun lang din kaliit yung pagmamahal mo sa bugtong at buhay na Diyos. Why? Kasi, mga kapatid, kasi alam mo, wala ka namang ganun kalaking kasalanan. So, hindi mo gagawin ang lahat para sa bugtong at buhay na Diyos. But Mary Magdalene, mga kapatid, pinatawad siya ng malaki ng bugtong at buhay na Diyos. At malaki din ang kanyang pagmamahal sa bugtong at buhay na Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos Kristo ang pinakamakapang
makapangyarihan sa lahat. Tandaan po natin mga kapatid, hindi bumaba ang bugtong at buhay na Diyos para sa mga taong perpekto. Bumaba ang bugtong at buhay na Diyos para sa mga taong makasalanan na magsisisisi sa kanilang kasalanan. Genuine repentance po ang kailangan ng bugtong at buhay na Diyos. Malapit na ang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Yung mga pangit mong mag-uugali, surrender it to God. Okay? Ibigay mo lahat sa bugtong at buhay na Diyos. Yung mga kayang hindi mo bitawan, isurrender mo sa bugtong at buhay na Diyos. And God will help you. Tandaan po natin, mga kapatid, walang kahit isang kasalanan na makakapasok sa kaharian sa langit ng mga langit. And paano po natin ma-achieve yan? Hindi tayo magkakasala. It is by the forgiveness of God. Ito ay sa pagpapatawad ng bugtong at buhay na Diyos sa bawat isa sa atin. All you have to do is to confess and admit your sins, mga kapatid, sa ating bugtong at buhay na Diyos. Huwag mo nang idaan sa ibang tao, mga kapatid. 1 John chapter 1, verse 9, confess your sins to God because God is faithful and just to forgive your sins. Ang bugtong at buhay na Diyos ay tapat, mga kapatid, at matuwid, banal, na nagpapatawad sa lahat ng ating kasalanan. Alam mo, kapatid, we are called the children of God. Sinet apart tayo, binukod tayo ng bugtong at buhay na Diyos para sa kanyang layunin, para sa kanyang purpose, na tayo ay magiging ilaw ng bugtong at buhay na Diyos dito sa sanlibutang madilim, mga kapatid. At dapat sa atin mag-umpisa, mga kapatid, sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Tandaan natin, mga minamahal kong kapatid, mahal na mahal tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Huwag kang maniwala kay Satanas sa panahon na ikaw ay susubukan na tinalikuran ka na ng bugtong at buhay na Diyos. That's not true. Ang sinabi ng proverbio, mga kapatid, He will never leave us nor forsake us. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos. Panginoon Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang lahat po ng kapurihan at ang lahat po ng karangalan ay binabalik ko po lahat sa bugtong at buhay na Diyos, sa mga Diyos. Panginoon Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Okay? Magbasa po tayo ng comment. Sister Merafel Garupa, Cabrito Kabasag, at sa aking mabait na kuya dyan. Sabi niya, mas masarap kausapin natin ang bugtong at buhay ng Diyos, mga Diyos, at hingin natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. That's correct. Napakasarap sa pakiramdam pag humingi tayo ng kapatawaran ng ating kasalanan. At sa ang pangako ng bugtong at buhay ng Diyos, and I will remember your sins no more, and you're being justified. Okay? Ang kapatawaran po ng bugtong at buhay na Diyos ang mag-aaring ganap sa bawat isa sa atin. We are not worth it. We are not deserving, mga kapatid. But ang bugtong at buhay na Diyos died on the cross because of us. Kaya lahat, dahil po yan sa ating pagkakasala, mga minamahal ko, mga kapatid. Humingi ng tawad, mga kapatid. Habang tayo ay nakakahinga, humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sa bugtong at buhay na Diyos. Okay? Only God, mga kapatid, siya lang po ang magja-justify sa bawat isa sa atin. Okay? Nagawa po natin yung mga mabubuting gawa because of the Holy Spirit. Hindi po para sa atin. Wala po tayong credit, wala po tayong ambag sa ating kaligtasan. Lahat po, mga kapatid, nakakagawa tayo ng mabuti dahil yan sa banal na Espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Okay? Sister Annalie, paghunasan, yung pera doon ilalabas kung anong meron ka, kung ano ka. Tama, yung pera ay pinapalabas yung behavior ng tao. Actually, hindi ako naniwala sa kasabihang nagbago lang naman yan dahil nagkapera. Alam mo, totoo lang, pangit na talaga ang ugali niyan. Nung panahon na mahirap pa yan, wala lang talagang maipagmalaki. Kasi yung pera nilalabas ang totoong ugali ng tao. And that's reality. Okay? Sabi ni Sister Annalie paghunasan, Amen. Hindi na hinto ang pagpapatawad ng Diyos sa kanyang pagpapako sa krus matapos mo siyang tanggapin na pinatawad ka sa iyong kasalanan ay sapat ang pagpapako niya. Ito ay hindi natapos doon. Yun ay isang tulay na patuloy kang gagawa ng kabanalan
sa Diyos na naayon sa kalooban ng bugtong at buhay na Diyos upang tuluyan kang maging banal sa Diyos at upang tanggapin ka ng langit dahil ang tinatanggap lamang sa kaharian ay ang mga banal. At ang nagpapabanal po sa atin, tandaan natin, not our own good works, but it is the forgiveness of God. Alam mo kapatid, sinabi ko nga, nagawa mo yung mga bagay na kalugod-lugod sa bugtong at buhay na Diyos. Hindi po yan sa own merit mo or sa sarili mo, but because of the Holy Spirit inside your heart. Dahil yan sa banal na Espiritu na sa loob ng iyong puso. Okay, hindi yan dahil na ikaw nagsumikap ka, nagsumikap talaga ako para makapasok ako. No, mga kapatid. Alam mo, wala tayong ambag sa ating kaligtasan. Lahat ng credit, lahat ng karangalan, lahat ng glory sa bugtong at buhay na Diyos. Sabi pa ni Sister Annalie, kaya huwag ikumpara ang sarili mo sa ibang tao na kung bakit naghihirap ka. Ang iba ay umayaman sapagkat kung ganoon ka mag-isip, questionin ang bugtong at buhay na Diyos, nagiging cause niya ng pagkakasala. Kaysa ipanalangin ang lahat ng iyong mga ginagawa sa Diyos, dito ay pagpapalain ka ng Diyos. Tama. Alam mo, huwag kang mainggit sa iyong kapwa, mga kapatid, because we are created na unique ng ating bugtong at buhay na Diyos. Magkaiba yung fingerprint natin, magkaiba yung iris natin. So magkaiba po tayo, mga kapatid. Hindi tayo pareho ng anong tawag nito? Hindi tayo pareho ng ginagawa sa kaharian. Isang katawan po tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Meron sa organ, meron sa pagkanta, meron sa pagmensahe, meron sa paglakad, meron sa pandinig. Klase-klase po, mga kapatid. But we are one body of our Lord Jesus Christ. Isang katawan lamang po, mga kapatid, at kailangan po magtulungan ang katawan. Huwag po kayo mainggit sa iyong kapitbahay na maraming gamit, mga kapatid. Ha? Tandaan mo, even Satan, nagbibigay po yan siya ng pagpapala. Lalong-lalo na pag nabangga mo ang araw ng Sabado. Okay? Hindi lahat ng pagpapala ay galing sa bugtong at buhay na Diyos. Lalo na, mga kapatid, pag nabangga mo na yung araw na ipanangili ng bugtong at pinabanal ng bugtong at buhay ng Diyos, araw ng Sabado. Sabi ni Cesar Rafael Garupa, Cabrito Kabasag, dapat wag natin ikumpara ating sarili sa iba. Tama. Kasi, pag once kinumpara na natin, doon na nag-uumpisa ang insecurities. Nainggit ka na, gusto mo na magpabili sa asawa mo. May bago silang rep doon, may bago silang aircon. So, yun ang nagiging dahilan ng away ng mag-asawa because of insecurities. Huwag po tayo mag-inggit. Okay, successful sila, hindi ikaw successful. Yung mga kabatch ko, nandoon na sa ibang bansa. Nandoon na sa Japan, nandoon na sa Amerika. Nandito ako, mga kapatid, sa Pilipinas. But, alam mo, mga kapatid, hindi kayang bayaran. Priceless, hindi kayang bayaran ang katotohanan na ibinigay ng bugtong at buhay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Do not compare yourselves, mga kapatid, with others. Why? Mga kapatid, alam mo, ano ba yung definition ng success ng tao? Minsan, definition ng success ng tao, mayaman ka, mapera ka. Alam mo, hindi yan ang definition ng success ng bugtong at buhay ng Diyos. Ang success para sa bugtong at buhay ng Diyos, ito yung pananampalataya mo. Ito yung pag-ibig mo sa bugtong at buhay ng Diyos. Alam mo, kapatid, ang buhay natin sa mundong ito is temporaryo lamang. Di ba? Come and go lang, mga kapatid. Training ground, this is temporary lang. Sabi nga ni Apostle Paul, tent lang natin to, mga kapatid. Tulda lang na, basta lang ilalagay din, kukunin. So, ang bugtong at buhay na Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, ibigay natin lahat sa bugtong at buhay na Diyos. Sa tingin natin, pinatawad tayo ng bugtong at buhay na Diyos. Ganun ang kalaki ang pagpapatawad ng bugtong at buhay na Diyos. Supposedly, ganun din ang pagmamahal natin sa bugtong at buhay na Diyos. Kasi it's about the realization. It's all about the realization. Kung na-realize natin na ganun ang ating pagkakasala, na-realize natin ganun ang pagpapatawad, then lahat binibigay natin sa bugtong at buhay na Diyos. Alam mo, iba yung pakiramdam na pag umabot ka sa point na sinasabi mo, kasi wala nang natira sa sarili mo, binigay mo sa bugtong at buhay na Diyos. Iba yung level ng faith, mga kapatid, na sinasabi mo na, bahala ka na sa akin, bugtong at buhay na Diyos. Ibang level of faith na yun, mga minamahal ko, mga kapatid. And trust me, hindi ka bibiguin ng bugtong at buhay na Diyos. Sabi ni Sister Annalie, bilang anak na tayo ng Diyos, lagi nating lingunin ang ating nakaraan, hindi ang ibang tao sa ating nakaraan. Ito ang naging dahilan kung anong meron ka sa kasalukuyan at dito ay nababago ka nito.
at mas pinatibay ka nito. Tama. Maraming salamat sa pa-star, Sister Anali Pagunasan. Mayroon sa 300 stars. Maraming salamat. Problema nito, Sister Anali, yung star ko, hindi ko na nagka-problema sa payout ko. So, medyo pending yung mga stars ko ngayon. Nagka-pending yung stars kasi nga, yung dati kong account ni Elijah Paul Israel, wala na kasing Facebook si Elijah Paul, Messenger na lang. Kasi kasagsagan kasi yun ng kaguluhan. Ayoko, yung mental health, mga kapatid, inalalagaan natin yan. Kasi pag once sa stress ka, magkaka-mental problem ka. So, dinactivate ko yung Elijah Paul na account mismo ni Pastor Lahi. Tapos messenger lang kasi may communication through messenger lang. Hindi na importante yung mga sa Facebook. Wala akong Facebook at doon nakakonect yung star natin. It's okay. Ang importante naman dito ay ang mensahe ng bugtong at buhay na Diyos. Pinoprovide naman ng bugtong at buhay na Diyos yung pangailangan natin, kapatid. Rin ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi ni Sister Mirafel, kaya wag natin husgahan ang base lang sa mga nagawa nilang kasalanan dahil mas pure ang pagmamahal nila kaysa mga ugaling pariseo. That is right. Absolutely. Mas masarap pala magmahal ang mga taong tinatawag nating makasalanan. Totoo. Ganun ang pagmamahal na ibinigay ni Maria Magdalena eh. Alam mo kapatid, supposedly, priceless yun eh, yung pagmamahal ni Maria Magdalena. Pero ginawa lang siyang illustration doon kasi, alam mo, yun na yung yun na yung point ng illustration, mga kapatid. Yun na sa paraan na, di ba, faith without work is dead. Patay ang pananampalataya na walang gawa. So, sa pagmamahal niya sa bugtong at buhay ng Diyos, yun ang ginawa ni Maria Magdalena dahil sa pagmamahal niya sa bugtong at buhay ng Diyos. Sister Annalisa Baguio, good evening po. Mahal namin Sister Debra Israel. Shalom, alikim, shalom. Okay, sabi ni Sister Queenie, hindi ako naka-reply Sister Queen kasi nagla-live na ako kanina. Sister Queenie Kabahog, ito po yung message ko sa inyo last time. Ito po kasi talaga nararamdaman ko. Salamat po, to God be the glory. Aburihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? So mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood palagi. And hopefully, hindi tayo magsasawa sa pagkinig ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Bago pa man, sinasabi ko nga, hindi po habang buhay itong Pastor Lahi Live, hindi dahil sa titigil ako sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Dahil paunti na po ang panahon, mga kapatid. Hindi na po aabot ng 3 years itong Pastor Lahi Live. Masyadong matagal na iyon. Masyado nang matagal. Nasa dulo na tayo ng propesiya. Nasa revelation na po tayo, mga minamahal ko, mga kapatid. Tapos balik na naman tayo ng Genesis. Hindi po ganun. So, extension na lang po ito binigay ng bugtong at buhay na Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi ng bugtong at buhay na Diyos, ibig ng bugtong at buhay na Diyos ay maligtas ang lahat. So, kung ano man na yung mga do you think na baggage natin na maging reason na hindi tayo makapasok sa langit ng mga langit, surrender it to God. Iwan mo yan, surrender mo yan sa bugtong at buhay na Diyos. Sir Mary Rose Elton, magandang gabi. So mga kapatid, wag po natin tingnan ang ibang tao. Tingnan po natin ang ating sarili. Tingnan po natin, mga kapatid, kung gaano tayo ka unworthy, na hindi tayo deserving. Tingnan po natin, mga kapatid, anong ginawa ng bugtong at buhay ng Diyos. Alam mo, yung taong makasalanan na sinabihan mo wala ng pag-asa, tandaan po ninyo, isa din po yan na niligtas ng bugtong at buhay na Diyos doon sa Kalbaryo ng Krus. Alam mo, hindi tayo pwede mahusga sa ating kapwa because hindi naman tayo nagpapako doon sa Kalbaryo ng Krus. Hindi tayo ang nagpapako, mga kapatid. Kaya wala tayong karapatan kasi hindi natin alam ang puso nila. Hindi mo alam na nagsastruggle pala sila. Alam mo, araw-araw na nalangin sila, na matulungan sila. Dahil hindi nila kaya, mga kapatid. Hindi natin alam. Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Kasi hindi natin nababasa yung puso, mga kapatid. Hindi natin nababasa yung isip ng bawat isa sa atin. Diba? Ang bugtong at buhay na Diyos lang nakakabasa, mga kapatid. Diba? So, tingin po natin ang ating mga mata,
ating pananampalataya sa bugtong at buhay ni Diyos lang. Okay? Pwede mo siyang ipagdasal. Kung mahal mo talaga yung kapatid mo na makasalanan, tapos gusto mo na bumalik siya sa bugtong at buhay ni Diyos, pray for it, mga kapatid. Ipanalangin mo. Kasi hindi po natin trabaho ang hilahin yan, pabalik sa karya ng bugtong at buhay ni Diyos. Trabaho po ng Holy Spirit yan. Ang tanging magagawa natin ay magbigay lamang po ng mensahe sa tulong ng bugtong at buhay ni Diyos. Lahat tayo, mga kapatid, hindi tayo deserve. Alam mo, the more ka magbasa ng banal na kasulatan, subukan nyo, mga kapatid, the more kayo magbasa ng banal na kasulatan, mas the more mo nakikilala ang bugtong at buhay ni Diyos, mas the more mo, mga kapatid, na masasabi mo sa iyong sarili na, grabe, no? Hindi ako hindi ako dapat bugtong at buhay ni Diyos. Hindi ako dapat sa pagpapatawan. Hindi ako dapat sa pagpapako mo dun sa kalbaro ng krus. Kaya, wala din akong karapatan na manghusga sa aking kapwa. Wala din akong karapatan na tumingin sa pagkakasala ng aking kapwa. Dahil mismo ako, wala akong karapatan at hindi ako dapat. Bagkus, niligtas mo pa rin dahil sa iyong sobrang pagmamahal mo. Ganun lamang po, mga minamahal kong kapatid. Hayaan po natin ang bugtong at buhay ng Diyos, ha? Ang humipo sa mga puso ng tao. All you have to do is to pray for him or to pray for her na magbabago siya, mga minamahal kong kapatid. Ang sabi ni Sister Queenie, dahil sa pagkatawahanon nato, dili malikayan sa uban nga magsigi o compare sa ilang kaugalingon. Feeling nila mas lamang sila dahil di naman daw malala ang kasalanan nila. Hindi nila alam, dili na mao'y gusto sa Ginoo. That's right. Tama yan, Sister Queen. We think, alam mo, it's about submission. Alam mo, isubmit mo yung sarili mo at i-admit mo yung pagkakasala mo. That you are not worthy. Have mercy on me, Lord, for I am a sinner. Ha? Tingnan mo nga yung si Simon, mga kapatid. Akala mo, hindi siya dumaan sa pagiging kitungin na makapaghusga siya kay Maria Magdalena. Akala mo naman, hindi na pinagaling ng bugtong at buhay ni Diyos si Maria Magdalena. Ang pagtingin niya, kasalanan ko, normal lang naman to eh. Inborn na sakit to, pero yan, prostitute. Isang babaeng mababa ang lipad. Merong comparison na, mga kapatid. Always remember, all have sinned. Lahat ay nagkasala. At wala pong categorization sa pagkakasala, mga kapatid. Walang level 1, walang level 2, walang level 3, or level 4 man lang. Lahat po ay pantay-pantay na level, mga kapatid, sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos. Lahat ay nagkasala. Mapamaliit o mapamalaki man ito na kasalanan, still, it is a sin. Still kasalanan pa rin. Lagi lang natin hingin sa bugtong at buhay na Diyos ang kanyang pag-ibig at pagmamahal. Although, mga kapatid, hindi tayo deserving. Kaya purihin ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos. Ang Yesu Cristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, mga minamahal kong kapatid. Maraming salamat sa inyong panunood, mga minamahal kong mga kapatid. Hindi ko alam na sana yung ibang viewers natin, yung iba nawawala siguro dahil sa signal din. Dahil sa signal siguro kaya hindi nakapanood yung ibang mga tao. Pero maraming salamat po sa inyong panunood. Sana itong mensahe na pinadala ng bugtong at buhay ng Diyos ito sa inyong maliit na lingkod ay magsilbi po ito na lesson o realization sa bawat isa sa atin. Na huwag natin ikumpara yung kasalanan ng iba sa ating kasalanan. Huwag natin ikumpara yung sarili natin at sa ibang tao, mga kapatid. Kasi lahat tayo ay may battle tayong hinaharap araw-araw. Iba't iba man ang battle, mga kapatid, iba't iba ang pagsubok sa bawat isa. Importante, lumapit sa bugtong at buhay na Diyos at laging humingi ng kapatawaran at tulong sa ating bugtong at buhay na Diyos. Maraming salamat sa inyong lahat. Manalangin bago matulog at di naman kalabisan, ipanalangin po ninyo ang ating mga mahal na mga pastor at elder at itong inyong maliit na lingkod at ipanalangin po ninyo ang ating bansa, mga kapatid, at ating mga kapatiran sa pananampalataya. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kapatid. Ang lahat po ng kapurihan at ang lahat po ng karangalan ay ibinabalik ko po lahat
sa bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, mga Kusong pinakamakapangyarihan sa lahat. Tatay Mel, maraming salamat. Sister Els, maraming salamat sa inyong panonood. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Elder Eli Gullies, maraming salamat sa inyo. So, have a good night. Shalom Aleichem. To God be all the glory.